5 milyon para makatapak sa pintuan ng mga ho. Walang bahid ng lansa. Ang kapal mo rin. Nababaliw ka na ba? Ang danyos ng bangka ng tatay ko noon ay 5 milyon din. Iyon ang perang kinuha ni nanay para sa atin. Saan mo naman narinig ang tungkol sa danyos na yan? Isa-isahin nating kwentahin yan. Paninirang puri. Zenhai, huwag kang maniwala sa mga walang kwentang sinasabi niya. Balikan natin ang usapang ito. Kuya, yan ba ang isinusuot mo sa loob ng bahay? Sa labas, mukhang wala kang ang disenteng sapatos. Matuto kang sumunod sa tradisyon pagpasok sa pamilyang ho. Pagsusunog ng pera sa harap ng marami. Iyan ba ang tinatawag mong tradisyon? 14 na oras akong nakaupo sa hard seat. Pagdating ko, walang nagtanong kung pagod ako. At ngayon, bibigyan mo pa ako ng leksyon sa tradisyon. Ito pala ang paraan ng pamilyang ho sa pagtrato ng bisita. Xiao Sheng, ihatid ka na ng nanay mo sa kwarto. Nay, hindi kaya nagkamali ng pagkakaintindi si kuya. Itatago ko na lang ang sapatos ko. Alam ko kung may tagas ang bangka ko. Ang mga gamit sa ilalim ng kahon. Hindi na ba nito kayang iligtas ang buhay? Walang biro sa usapang buhay. Anong kalokohan to, Wang Ma? Isdang dala ng panganay. Yellow Croaker isdang dilaw na nabibili lang ng 30 sa palengke. Itapon mo yan, ang lansa kaya. Itatago ko pa to para lang mapabaho ako. Nay, ikaw na ang humawak. Ito ang sa akin. Sa wakas, nandito na si Xiao Sheng. Utol Kao, pakihiram ng freezer mo para pagtaguan. Sandali, ano ba ang laman ng kahon? Malaking isdang dilaw Yellow Croaker. Tignan mo ang kulay at kislap ng mga kaliskis. Ilatag mo na ang presyo, bata. Hindi ko ibebenta, ayaw ng pamilya ko dahil malansa. Hahanapan ko siya ng maayos na paglalagyan. Kung lansa ang problema, ang isdang ito ay nagsisimula sa 100,000. Ito ang klaseng isdang hindi mo mapipilaan kahit kailan. 100,000, hindi ko na yata kayang buksan ang kaldero ko. Matandang Zeng, 40 taon na akong eksperto sa dry seafood, bata. Makisama ka na lang sa akin. Yung isdang muntik na ninyong itapon kaninang umaga. Sa tingin ng bihasa, 100,000 ang halaga nito. Kuya, sigurado akong manloloko lang yan. Nagbibiro ka lang, di ba? Nasungkit ko ang isdang iyon. Nakayelo lang iyon sa pier. Bukas ng umaga, kukunin ko at ipapakita sa inyo. Tignan natin kung kaninong mukha ang mahahapdi pagdating ng panahon. Sige, bukas ng umaga, nandoon din ako. Sino ang niloloko mo sa kwento mong nasa pier yan? Wala na talaga. Huzong, 100,000 lang ang sinabi ko para makasiguro. Tandaan mo, ilatag na natin ang lahat sa mesa ngayon. Sa Nanggang, ang dalawang pamilya ay magkalaban pero magkatuwang din. Pero sa kasalang ito, kailangang tignan muna ang pagkatao. Huzong, ang suot ng anak mo, papunta ba siya sa piging o? Magbaba ng kargamento, siguraduhing malinis ang mga kamay. Hahaha, iba ang mundong ginagalawan nating mga kingi. Kahit man lang sa piging, hindi man lang marunong ng tamang asal. Kalimutan na natin ang kasunduang ito. Masyado na kayong malupit, madam. Tita, tita ko. Tita, tita. Ako na ang magbabayad ng danyos para sa kuya ko. Kakabalik lang niya. Hindi marunong sumunod sa tradisyon. Ang taong mahina lang ang buto ang lumuluhod. Kakanselahin ko ang kasal na ito. May kasabihan kami sa mga mangingisda. Basag na bangka, aagawin ang daungan. Isdang huli, kailangang baliktarin. Hindi na ako tutuloy sa daungan ninyo. Talagang nagawa mong sabihin yan sa harap ng dalawang pamilya. Tita, wag na po kayong magalit. Doon lumaki ang kuya ko sa nayon ng mangingisda. Hindi pa siya sanay sa ganitong setting. Ha! Ang hindi marunong sumunod habang buhay na mananatiling ligaw. Ang matigas ang ulo ay hindi kumakagat sa kamay na nagpapakain. Hiliw. Doktor, hindi na kaya ng matanda. Hindi ba tagumpay ang operasyon? Nagdugo ng malala pagkatapos ng operasyon. Nawalan siya ng lakas. Delikado ang lagay niya. Nailigtas ang buhay niya sa operasyon. Pero hindi na siya makakahinga ng maayos. Sabihin mo lang kung magkano babayaran namin. Hindi na pera ang kailangan ng 30 taong gulang na bituka ng isda. Isang uri ng pampalusog na gawa mula sa tuyong bituka ng isda. Pampabawi ng lakas ng matanda. Para sa kanyang paggaling.
Kung makakahanap ay may pag-asa. Hay, hindi mahanap. Bahala na ang langit. Yung 10 taon na, wala ng stock. Yung 30 taon, nasa museo na, madam. Nalibot na namin ang buong lungsod. Wala talaga. Ang pamilya Gu ay naghahanap sa buong lungsod. 30 taong gulang na bituka ng isda. Nabaliw na yata sila, naglagay pa sila ng pabuya. Dito sa lungsod na ito. Iisa lang ang may hawak ng sariwang bituka. Si Chen Jujin, nag-iimbak siya sa loob ng 30 taon. Isang negosyante ng mga tuyong pagkain. Isang alamat. Kapitan Jujin. Lao Zeng, sabihin mo na. Pagkatapos malaman ang sekreto. Ikaw ang magbabayad. Ang anak ni Kapitan Jujin ay nandito lang noong nakaraang araw. Chen Chaosheng. Ang dating kapitan ng barko sa malalim na dagat. Ang anak niyang si Chaosheng ay hiniwalayan ng kasintahan. Pero hindi ba at nakakahiya? Paano na ang mukha ng pamilya Gu kung lalapit tayo sa kanya? Hindi ako payag. Kung gayon, ikaw ang pumunta para iligtas ang lolo. Kahapon lang, harap-harapan ko siyang nilait. Ako ang pupunta. Bakit ka pa pupunta sa hating gabi? Hindi na makakahintay ang lolo. Ano ang halaga ng pagkatao kumpara sa buhay? Wala nang mukhang maihaharap ang pamilya Gu. Ang karangalan ay pinaghihirapan ng tao. Hindi ito basta-basta ipinapakita. Chaosheng, nakikiusap ako, iligtas mo ako. Lolo, gising na kayo. 30 taon na bituka, ikaw lang ang mayroon nito. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. Parte ng ganggang. Ang negosyong ipinapagawa sa inyo ng pamilya Gu. Lahat ng bagay ay may katumbas na presyo, tama. Dalhin mo agad sa ospital. Ano? Ano ang mga kondisyon mo? Sa mga nagliligtas ng buhay, walang tawaran. Ito ang prinsipyo ng tatay ko. Pero pagdating sa pagliligtas ng buhay, iba ito. Pagkatapos ng usapan, ibibigay ko ang natitirang stock. Una, kailangang humingi ng tawad ang nanay mo sa harap ng publiko. Pangalawa, ang dokumento ng pagkakansela ng kasal. Pangatlo, ang listahan ng mga taong nag-ayos ng kompensasyon sa aksidente ng barko noon. Ibigay mo sa akin ang lahat, wala dapat makaligtaan. Pagliligtas ng buhay, bawal ang tawaran. Sa pagbabayad ng utang, bawal ang bawas. Ang dekalidad na bituka ay dapat nasa maayos na kondisyon. Pakipakuluan na para sa matanda. Bawal bang magtanong ang pamilya? Huwag kang madaldal. Hayaan mong mabuhay ang pasyente ng mapayapa. Humihingi ng tawad na naginip ka ba? Ang isang tindero ng isda ay mailakas ng loob na manipulahin ang pamilya Gu. Tito, lolo. Ang buhayng ito ay iniligtas na nagtitinda ng isda. Maghintay muna na makabawi ang matanda. Pagkatapos, saka natin bayaran ang utang na ito. Anak, ililipat kita sa mas malaking silid. Hindi ko kailangan, gusto ko yung lumang bahay na nakaharap sa dagat. Mabuti naman. Sa loob ng 18 taon, anak, natikman mo na ito. Ang bango ng sikat ng araw. Inay, malakas ang hangin. Mag-ingat ka, baka sipunin ka. Kuya, nakasabit ang mga tuyong isdang ito na parang mga bandila. Maganda ang mga bandila, nakakaakit ng hangin pero hindi ng mga taong mapanira. Itong maitim na batang amo ang nagdala ng unang aning halamang dagat. Ang damong ligaw sa tabing dagat, akmang-akma raw sa hapag ng huo. Katulad ng amang umampon sa iyo na parang patay na kaluluwa. Hindi ka karapat-dapat humarap sa entablado. Tita, malaya kang mang-insulto sa akin. Ang ama kong umampon sa akin, maghugas ka muna ng bibig bago magsalita. Lumabas na ang tunay mong mabangis na ugali. Damong ligaw lang pala ako, ano? Sige, itago mo ang mga salitang iyan. Bukas, pati ang puhunan mo, ibabalik ko. May unang aning halamang dagat ba sa mansyon ng huo? Salamat, punong kusinero. May nagpadala sa akin ng litrato kagabi. Ang kulay at nipis ng halamang iyon. Ang pinakamataas na uri ng unang ani. Kulang lang ng sangkap na ito ang espesyal kong sabaw. Magkano ang gusto ninyong singilin? Nagbibiro lang ang punong kusinero. Ibig sabihin, ordinaryong damo lang sa tabing dagat. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang diferensya ng unang ani at ikatlong ani? 100 beses na mas mahal ang unang ani. 1 ani lang bawat taon. Kapag pinalampas mo ito, sa susunod na taon ka na maghihintay. Kukunin ko lahat. Kalahati ng presyo sa merkado ang bayad ko sa unang ani. Ang natitirang kalahati, kapalit ng isang pabor mula sa inyo. Sinasabi ninyong damong ligaw lang sa tabing dagat ang panindang ito. Kayo na ang humatol. Sino ang nagsabing pwedeng magsalita ng ganyan? Lumabas ka, tita. Tungkol sa sinabi mo kahapon. Pumasok na ang interes sa account. Wala na sa lagnat si Lolo.
Sabi ni Elder Zong, umepekto na ang pandikit. Salamat sa iyo, salamat sa ama kong umampun sa akin. Taon-taon niya iyong pinag-ipunan. Kakaiba talaga. Aklat ito ni Lolo. May nakasabit na lumang litrato sa kwarto. Litrato ito ng mga tagapagtatag ng daungan ng Nangang. Iyong taong nasa pinakagitna. Pakiramdam ko, kamakailan ko siyang nakita kung saan. Siya sa atin ninyong mabuti ang kargamento niya. Ilipat lahat sa pwesto ni Lau Kao. Isang pwesto lang naman iyon. Sa pamunuan ng gusali, isang salita ninyo lang at ayos na. Ginoong Chen. May reklamo ang isang residente. Ang pagpapatuyo sa bubong ay nagdudulot daw ng mabahong amoy at istorbo. May takdang oras para ipatanggal ito. Sino ang nagreklamo? Lihim ito. Kuya, umatras na lang tayo. Huwag nating ipahiya ang pamilya natin. Artikulo 17 ng mga tuntunin ng gusali. Pinapayagan ang pagpapatuyo sa pribadong bahagi ng bubong. 19 na kapitbahay ang lumagda sa magkasanib na petisyon. Ang nanguna ay si Ningning Song Nian. Si Lolo Ning ang nangingisda sa kabilang gusali. Sabi niya, mabango raw sa alak ang hipon kong sausawan. Hindi ba naasikaso na ni Manager Pan ang lahat? Hindi ninyo sinabi iyan. Buong gusali ang nasa likod niya, mga dating kapitbahay. Matanda na siya, hayaan mo na. Hindi ko na kukunin ang dalawang ito. Kayo na ang kumuha at ipagpalit ninyo. Para lang mapanatili ang dignidad. Sa pakikitungo sa tao, dapat may kabutihan naman. Ithi, mabuti pala ang puso mo, iho. Kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Ipinahiya mo siya sa gitna ng kalsada. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, matanda. Mabuti lang ang ginawa ko. Iho, ano ang masarap mong dala ngayon? Hipon na sausawan at steamed egg. Sapat na ba? Para sa sarap ng ulam na ito. Umupo ka sa tabi ko. Lolo Ning, doble ang bahagi ninyo. Ikaw lang ang marunong mag-asikaso sa bisita. 3 ikot ang linya. Pagbalik, isang hatak lang. Kahit gaano kapusok ang isda, hindi na ito makakatakas. May steamed egg pa ba? Tan, nasaan ang atsarang dala mo? Atsara ang kapares ng steamed egg. Iyan ang tunay na sarap ng buhay. Tatay, sa inyo na po. 3 bakol ng pumpano. Marunong kayong kumilala ng maganda. Taganingdi ako. 30 taon na akong hindi nakalanghap ng ganitong amoy. Ihain ninyo sa lugaw, napakasariwa. Kapareho ng lasa ng inatsara ng nanay ko. Kapag nangulila ka sa bahay, pumunta ka sa kusina. Sapat na ang maalat kong isda. Pare, may estilo ang telang pambalot na ito. Makapal at matibay ang material. Tamang-tama para sa pambalot ng isda. Pangatlong bersyon na ito. Ibigay mo pa rin kay tatay para suriin. Nasa pagsusuri ang kaklasiko. Kung may maipapakiusap, sabihin mo. Gusto mo bang malugi at magwatak-watak ang hugro? May natitira pa bang sarsa ng hipon? Naubos na ang palanggana kahapon. May itinabi pa ako para sa inyo. Hulyo 16 na, 2023. Kayo ang pangunahing inhinyero sa pagtatayo ng daungan ng Nangang. Anong pangunahing inhinyero? 40 taon ng bahagi ng sistema ng daungan ang Nangang. Sabi ng lolo ko, bawat linya sa plano ng buong daungan noon ay dumaan sa mga kamay niya. Isa lang siyang retiradong matanda. Bakit kailangang sumigaw ng ganoon? Ay, ito ba? Sino ang mapagbigay na nagregalo nito? Hindi tumatagas ang tubig sa pambalot ng isda. Mas matibay pa kaysa puso ng ilang tao. Sarsa ng hipon, hahaha, kukunin ko na ito. Maghahanda ako ng isang hapag para maimbitahan kayong kumain. 6 na numero ang halaga ng hapag na ito. Pag nakita ito ng matanda, manghihina ang mga tuhod niya. Matagal ko nang inaasam ang simpleng hapunang kasama kayo. Pagbigyan ninyo ako. Simpleng pagkain lang. Kung ito ang kinakain ng matandang iyon araw-araw, ano pa ang tawag sa pagkain? Pare, sapat na ba ang inihain inyo? Ngayon, ito ang tunay na hapunan. Hahaha, Ning tatay. Ipinagmamalaki ko ang pagsusuring iyon sa Nangang. Kayo ang nagturo sa akin ng daan. Iyon ang tunay na ibig sabihin ng hapunang ito. Ning, hindi namin gagawin iyon. Tigil muna kayong lahat. Kasama ko sa pangingisda si pare. Hindi ito ang daan papunta sa inyo. Kung gusto ninyong kumain, umupo at kumain. Kung may aasikasuhin, lumabas kayo, kumanan at dumaan sa pangunahing pintuan. Mabuting bata. Dahil dyan, sasabihin ko na, bulok ang planong ito. Bulok talaga.
Kahit Diyos pa ang dumating, siya mismo ang mag-aayos nito. Kung matibay ang plano, titiyakin kong maririnig ito ng patas. Ganyan ang dating tuntunin. Dahan-dahan ka. Binata, sulit ang sinabi mo ngayon. Isang palanggana ng sarsa ng hipon. Sumali ka sa grupo. Bukas pa lang itatalaga ang bagong vice-presidente. Anak, hindi vice-presidente ang kulang sa kumpanya mo. Kulang ito ng taong may tapang magsabing may problema sa tulay. Hindi ako sasali sa grupo. Bakit ako sasali kapag nagtagumpay dahil kay tatay? Kapag pumalpak, mukha ni tatay ang mapapahiya. Ako mismo ang gagawa ng plano para sa Nanggang. Ang paglalayag ay isang agham. Hindi basta paghahagis ng lambat at paghuli ng isda. Naitanong mo na ba kung ano ang ugali ng tubig kapag mataas ang alon? Alam ko na iyan mula pa noong 7 taong gulang ako. Binata, ano ang naaalala mo? Ang pagtaas at pagbaba ng tubig, pati ang pagitan ng 3 shift ninyo. Hahaha, hindi makakarating dito ang mga ginoon sa opisina. Hindi ako ginoo. Ako ay taong namumuhay sa dagat. Aba, kaya pala. Hahaha, mga kuya. Tawagin ninyo ang marunong sa daloy ng tubig. Binata, bakit mo tinatanong ang agos at pagtaas ng tubig? Nasa pasukan ng daungan ang pwesto ng barko sa Nanggang. Sa wakas, may nagtanong din ng tamang tanong. Ang tulay na iyon. May nakasaad na numero sa opisyal na talaan. Umiling ang lahat ng veterano. Paano ko man sabihin, hindi pa rin malinaw. Malas na nga ang bagay na ito, may gana ka pang ilabas. Ang gurong si Ruan, na bumaba na sa serbisyo matapos ang piging ng estado, ay personal na humiling na dalawin siya. Tunay na tuyong aban mula sa pinakamagandang uri. 3 taon ko siyang hinanap. Iha, bigyan mo ako ng 10 piraso. Kayo na ang magtakda ng presyo. Tiya, dahan-dahan sa paglalapag. Ang isang ito, katumbas na ng kalahating buwang panalo sa mahjong. Bayaran muna ang paunang deposito. Talaga bang ganito kamahal? Tiya, kapag napisa ang hawak ninyong iyon, sa inyo na iyon. Nga pala, batang maestro. Sa susunod na buwan, magsasama-sama ulit ang mga veterano ng piging ng estado. Pahiram ng 10 aban para may maipakita tayo. May lakas ka bang pumunta at humarap? Sagana ang mga putahe, kaya kumain kayo ng husto. Narinig ba ninyo ang balita? May isang taong may hawak ng gamot na makapagliligtas ng buhay. Gagamitin mo ang pangalan ng pamilya Gu para magtakda ng kondisyon. Talagang nagbukas ng bibig na parang leon. Ganyan talaga kalupit ang panganay ng isang makapangyarihang pamilya. Tiyo, ikaw ba ang naglabas ng usaping nagte-trending? Magsasalita ako ng diretsyo. May taong nagligtas sa buhay ni Lolo. Iniligtas niya si Lolo dahil sa dalagang taga-Nanggang. Huwag kang magpauto at magpasalamat pa sa taong nanloko sa iyo. Pangatlo sa mga usaping nagte-trending. Pangingikil ng isang makapangyarihang pamilya. May kapalit ang pagliligtas ng buhay. Ano na ang ginawa ng comment section sa pamilya natin, nilait na tayo ng todo. Nga, kuya. Kung magliligtas ng tao, magligtas na lang. Bakit kailangan pang magtakda ng kondisyon? Buong pamilya ang pinagkakaisahang laitin. Ako na ang hihingi ng tawad para kay kuya. Kahit paano, hinaan muna natin ang ingay sa internet. Anong klaseng paghingi ng tawad iyan? Xiao Sheng, maglabas ka ng pahayag. Bakit ka nagmamadali ang mga panlalait, parang tubig dagat, umaalon at humuhu pa rin? Kung gaano kataas ang pagtaas, ganoon kabilis ang pagbagsak. Kaya mo palang magtimpi. Kaya kong magtimpi. Dahil may taong mas nagmamadali kaysa sa akin. Kalokohan iyan, binabaligtad mo ang tama at mali. Tinulak ako palabas ni Xiao Yang. Ngayon, may kailangan akong linawin. Ginoong Zong, dalhin ninyo ang gamot sa alta presyon at pagsabihan ang matandang doktor habang kumakain. Ang matandang manggagamot na 50 taon nang nagsasanay. Siya ang nagligtas sa buhay noong gabing iyon. Hindi siya kumuha ni 1 sentimo. Dinala niya iyon sa gitna ng ulan. Magdamag niya iyong pinakuluan. Ang tawag dyan ay pang-hold up, hindi kabutihan. Paano naman ang 3 kondisyong iyon? Ang pagliligtas ng buhay ay pagliligtas ng buhay. Ang sama ng loob ay ibang usapan. Malinaw na malinaw niyang pinaghiwalay ang dalawang bagay. 100 ulit na mas maayos kaysa sa mga nanlalait online. Pero balik tayo sa usapan. Naagapan ang buhay niya sa pamamagitan ng operasyon. Ang galit niya, pinukaw ng matandang manggagamot. Sabi nga, 3 bahagi ang paggamot at 7 bahagi ang pag-aalaga. 100,000. Ginoong Zong, ano nga ba ang buong sinabi ninyo tungkol sa pagiging bukas palad? Ang pagliligtas ng buhay ay hindi ipinagbibili. Kapag naniningil, walang tawad. Bunso, kung sino ang lumikha ng gulo, siya ang umayos. Sandali, may nakasabit sa lig mo. Ibigay mo rito, tingnan ko. Ang buhol na dobleng bulaklak, panghuling bahagi. Ang nakatagong dulo ng buhol na ito ay teknik ni Jujin.
Kilala ninyo ba ang umampon sa akin? 4 na taon na ang nakalipas tayo. Wala lang, nanlalabo na ang paningin ko. Hindi kailanman binanggit ni Lolo ang tungkol kay Eugene. Pero kagabi, yakap-yakap niya ang album at binuklat iyon hanggang magbukang liwayway. Nanay Zu, may kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw. 3 beses kang nagtimpla ng tsaa. Kapag nakikita mo si Nian-an, nagtatago ka agad. Ano ang ginagawa mo? Bumangon kayo agad, ginang. Hindi na ako magsasalita. Ang konsensya ko, gabi-gabi akong pinapaso sa kawali. Ano ba talaga ang nangyari? 3 araw pa lang mula nang dumating ang panganay na Ginoo sa mansyon. Hindi nawala sa courier ang suit na ipinagawa mo. Sabihin mo na lang na nawala sa courier. Ang daldal mo. Wala na ang trabaho ng anak mo. Ano, may nakita ka ba? Hindi mo ba narinig ang pagbati kay kuya? Noong isang araw, binigyan pa niya ako ng 500. Sabi niya, huwag tipirin ang suit para sa pagpapagamot ng apo ko. Ipinadala ni Bunso sa dry cleaner para ipabago ang sukat. Nasukat na niya iyon. Palihim kong itinabi ang tatak. Dalhin mo rito ang resibo ng dry cleaner. Walang lalabas ng bahay ngayong gabi. Huwag mong sisihin si kuya. Malamig lang talaga siya. Kinimkim lang niya ang sakit. Magpupulong ang pamilya. Ni An-an, pamilyar ba sa iyo ang suit na ito? Hindi ba ito ang suit ni kuya? Nakita na. Mabuti naman. Ikaw ang nakapangalan bilang magpapadala sa dry cleaner. Ikaw ang nakapangalan bilang magpapadala sa dry cleaner. Ang tatanggap ay 208.227. Ang tatanggap ay 208.220. Magkapareho ang numero ng anti-packing code at ng order. Ang tatanggap ay 208.220. Magkapareho ang numero ng anti-packing code at ng order. 2 sukat ang ipinaliit. Nasukat mo na ba? Ma, nagkamali ako. Natatakot lang ako. Pagbalik ni kuya. Pagbalik niya, para bang hindi na ninyo ako nakikita. 18 taon na ako sa pamilyang ito. Kayo na lang ang mayroon ako. Kahit saktan at pagalitan ninyo ako, ayaw ninyo pa rin sa akin. Ni An-an, nagkakamali ka. Iyon ang unang bagay na ibinigay ni nanay kay kuya. May nakita akong butas sa talaan ng mga kwenta. 100,000 halaga ng isda ang napunta sa timba ng maruming tubig, kasama ng mga sapatos na goma. Ginigiba ng tagapangasiwa ng ari-arian ang bahay. 4 na kaso, bawat isa ay may saksi sa harapan. Ngunit ang mga patalim ay nakatago sa dilim. Ni An-an, hindi ito takot. Ito ay isang pakana. Huwag mo munang sabihin kay tatay ang tungkol dito. Ito na ang huling beses. Mabuti na lang, may business dinner si tatay ngayong gabi. Huwag muna nating hayaang gumuho ang pamilyang ito. Ano ang nangyari sa bahay kagabi? Wala naman. Nagtalo lang ang mga bata. Sabi ng mga tauhan, pinagluhuran mo raw si Nian-an. Sino ang nagsabi niyan? Umiyak si Nian-an sa kwarto niya buong magdamag. Narinig iyon ng buong palapag. Lumambot ang tuhod niya nang siya mismo ang lumuhod. Tinawag ka ni Chen Chaosheng na kuya. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, puro patutsada ang dala mo. Mula pagkabata, marunong nang umunawa si Nian-an. Lagi kanyang pinagbibigyan. Ikaw naman, pagpasok mo pa lang, nagsusunog ka na ng pera. Gusto mo talagang magpakitang gilas, matandang ho. 2 salita lang ang sinabi niya, ipinagtanggol mo pa siya. Tatay, malalaman mo rin kung sino sa pamilyang ito ang may patalim sa katawan. Kung nakakaabala ako sa iyo, maaari akong umalis. Pero hindi ako aalis hanggat hindi nalilinaw ang lahat. Anak, kumalma ka. Ganyan lang talaga magsalita si kuya. Kasalanan ko, hindi ko naayos ang lahat. Totoo ang 4 na paratang kagabi. Akala mo ba tumutubo ang mga mata ni ate sa sarili mong mukha? Kahit kanino mo hiniram ang mga iyon, wala ka pa ring makita. Ang dry cleaner ba ay iyong Jaifeng sa kanlurang bahagi ng lungsod? Palaging doon ipinapadala ang mga damit ni Nian-an. May sasabihin lang ako. Ate, malakas ang hangin sa terasa. Mahangin. Isang talahanayan ng agos at pagbabago ng tubig na isinulat kamay. Ginoong Chen, ang kumpanyang ito ay nakalista sa palitan. Hindi ito kwaderno ng pagtatala sa baryo ng mga mangingisda. Ang ulat na nagkakahalaga ng 2 milyong bayad ay hindi hamak na mas mahalaga kaysa sa ilang pirasong papel na ito. Hahaha, kumalma na si Ginoong Feng. Baguhan lang sa larangang ito ang kuya ko. Isang ulat na nagkakahalaga ng 2 milyon.
Ginamit ang 10 taong average ng antas ng tubig bilang batayan. Walang kahit isang salita tungkol sa pambihirang mataas na tubig ngayong taon. Kung mababaw ang pasok ng barko sa daungan, sino ang mananagot? Mabuti ang puso ni Kuya. Kaso, baduy masyado ang paraan niya. Baduy man o uso, ang agos ang nasusunod. Hindi ikaw ang nasusunod dito. Maganda ang datos. Pero sino ang maniniwala sa iyo? Hindi sapat ang tinta sa papel. Tao ang sumulat nito. Sa isang taon ng pagsusuri, 10,000 pahina ang tinitingnan. Pero ang hindi nila nakikita, tao ang nasa likod nito. Hayaan nating ang mga manggagawa sa pantalan ang magsalita para sa datos. 3 dekada nang nagkakarga at nagbababa. Isang salita niya, katumbas ng 10 pahina mo. Mga salitang binigkas ng taong walang paninindigan. Sa pagsusuri, maniwala ka sa tiyaga, hindi sa yabang. Pagkalipas ng 30 araw ng muling pagsusuri, sapat na ba ang tingin nila, sapat na ba ang sarili mong tingin? Hindi nakikipagtawaran ang taong dagat sa langit. Hindi rin siya nakikipagtawaran sa panahon. Nakatabi na ang bilang mula sa panggabing pasada ni Chowsheng. Bukas, magkita tayo. Sapat na ba ang steamed egg na may hipon? Siguro ba? Sa Biyernes, magpapatawag ako ng isang salu-salo. Pakiusap, tikman ninyo ang simpleng paninda namin. Lesiu. Sino ang nag-imbita kay Ginoong Xi? Nadaanan ko si Ginoong Xi, kaya nakisabay na rin siya sa hapunan. Hindi naman tatanggi si Batang Hoo, di ba? Hahaha, nga. Ngayon, pakiusap na tikman ninyo ang munting handog. Palayok na luwad lang ito, pero sulit ang lasa. Espesyal na fish sauce ito ng koleksyon ng kuya ko. Mga Ginoo, amuyin ninyo ang samyo nito. Galing lang ito sa probinsya. Sabi ko na, hindi ito pang entablado. Hindi sinabi ni kuya na hiyas ito. Dahan-dahan. Nakasubok na ba kayong tumaya ng nakapikit? Pikit matang pagsusuri. 2 mangkok ng malinaw na sabaw. 1 mangkok ng fish sauce na ibinebenta sa palengke. Itong panlin lang sa paningin. Ginoong Bu, may lakas loob ka bang pumunta? Ginoong Bu, hindi naman kailangang gawing personal ito. Ano, natakot na si Batang Hoo? Natakot sa akin, sana nga. Sariwa. Karaniwang tubig lang. Huwag mo muna akong tanungin tungkol sa mga nakaraang taon. Tinawag ko na ang tunay na eksperto. 15 taon nang inaalagaan ni tatay ang lalaking iyon. Paumanhin, pero ang sariwang ito ay may pinagmulan. 20 taon na ako sa negosyong ito. Ngayon lang ako nakakita nito. Hahaha, Batang Hoo. Iyan ang tinatawag mong maruming tubig. Iyan ang likidong ginto. Batang Guro Chen. Naisip ko na ang pamagat. 15 taon nang nakabaon. Oras ng kumilos. Ipadala na ba natin ang lumang goma na napag-usapan natin? 30 taon na talaga. Ito ang buong lungsod na hinahanap ng Gu family. Mahal, nahanap na natin ang kargamento. Kung gaano karami ang paninda, ganoon karami ang bibilhin namin. Chowsheng, tingnan mo ito. Luma na ang kulay. Pinatanda ito gamit ang kulay ng usok. Mukhang tunay naman ang pagkakagawa. Kayong dalawa, bumili kayo ng goma at ipatikim ninyo sa lahat. Mga Ginoo, tingnan ninyong mabuti. Tunay na luma. Kita ang mga guhit sa liwanag, parang tubig na buhay. Pero isa lang itong patay na latsa ng tubig. Ikaw, sino ka? Sa loob ng 40 taon, si Zheng Baichuan, eksperto sa tunay na paninda, ay hindi pa nagkamali ni isang beses. Itong timplang kulay ng usok. Iisa lang ang paggawaan nito rito. Alam ni Boss Huang ang pinagmulan nito. Sino ang naghatid, walang umamin. Suriin ang tala ng pagpasok ng mga paninda sa paggawaan at malalaman kung kanino ito. Ang haba ng kamay mo. Kung laganap ang peking goma, sino ang dapat sisihin? May taong sinakal ang tunay na paninda hanggang mamatay sa sariling mga kamay. Wala nang paninda sa merkado. Nang mawala ang tunay, lumitaw ang peke. Ano ang tawag dito? Tinatawag itong monopolyo. Medyo baluktot ang paliwanag mo. Ako, si Gu, ay humihingi ng paliwanag ngayong araw. Ginoong Gu, narinig kong may karamdaman ang iyong asawa. Yung taong nag-shortcut ang nagligtas sa kanya. Ibang usapan na yan. Pasensya na, Tito. Kahit ulitin niya ng 3 beses ang katwiran niya, mali pa rin. Pero uminit na naman ang issue. Hayaan mo lang siyang mag-alab. Kapag abot na sa tuktok ang init, saka natin buhusan ng tubig para manlamig. Ito ang account mo. Ako ang bahala sa legal na pagkuha ng records. Dahil walang stock sa merkado, magmumulang tama ang pamilya Gu. Sinabi niya iyan sa harap ng maraming tao noong nakaraang party. Nandoon ako at ni-record ko.
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Alam mong tinutulungan ko ang ibang tao para sirain ang negosyo ng pamilya Gu. Ano ba talaga ang habol mo? Turo ito ni Lolo. Ang Gu sa pamilya Gu ay Gu mula sa salitang pagmamalasakit gunyan. Hindi Gu na pakalikaliwa at walang patutunguhan. Ilista mo na utang na loob ko sa'yo. Bilang pambayad ko sa utang na loob para kay Lolo. Yung mga nakabilad na iyan. Mga isdang beltfish yan. Beltfish na. Pagkatuyo niyan, hati tayo sa 2 tali. Iuwi ko para gawing sabaw. Mas mabisa pa yan para kay Lolo kaysa sa bird's nest. Nang huli na sila ng namimeke ng produkto. At lahat ay itinuturo sa pamilya Gu. Pero iniimbestigahan pa ang kaso. May mga bagay na hindi dapat sabihin. Pero may mga bagay na kailangang sabihin. Naputol ang baka sa isang Peking bee. May balita na sa hanay ng mga nagbebenta. Lasing na si Huang San pagkatapos uminom ng alak. Hindi niya nakita ang mukha ng tao. Natatandaan lang niya ang isang mamahaling relos. Mabuti na lang, kuya. Malilinis na rin ang pangalan mo. Sa tingin mo, maglalakas loob pa ba si Gu Sheiko na sabihing nag-shortcut ka? Sa tingin mo, sino kaya siya? Kuya, bakit mo ako tinitingnan? Posible bang may traidor sa pamilya natin? Hindi kaya isa sa mga katulong ni An-An yung relos mo. Ang tagal na kitang hindi nakikitang suot yun. Pinagawa ko lang sa shop. Ate, bakit mo naman naitanong iyan bigla? Ang daga na nagnanakaw ng manok. Hinding-hindi naiiwan ang bakas ng ngipin. Malinis na malinis. Bunso, madaling araw na. Nag-aalala ako sa'yo, kuya. 200 para sa milk tea. Tabi, kailangan ko pang maghatid ng kargamento. Ano ba yan? Saan ko ilalagay ang kamay ko? Wala kang pakialam. Huwag kang gagalaw, baka gumuho ang mga gulay. Ikaw magbabayad ng lugi ko. Kuya Chaosheng, na-record ko ang lahat. Ayos na ang lahat, bunso. Ihatid mo na ang kargamento. Salamat, salamat. Sinong gagong to ang nanggugulo kay Xiao yun? Tito Kao, nakuha na po. Ito yung 3,000 pisong pambili ng alak na kinuha ni Yang Master Han last time. Ibabayad mo ba ngayon o ililista sa video? Han Zicheng, bukas na bukas din ay papuntahin mo ang nanay mo para magbayad ng danyos kay Xiao yun. Kulang lang ng isang salita, ipapatawag na kita sa asosasyon ng mga negosyante. Mag-ingat ka, kaming mga mangingisda ay siguradong maniningil. Sabi ay dapat to pa rin. Bakit ka nandito ng puno ang kargamento? Pagdaong ng barko, may nasabat na 3 kahon ng frozen goods si Tito Jujin. May isa pa siyang bilin. Ano yun, bata ka? Ano na ang resulta ng accounting? Galing sa atin mismo. Ito ang pagkain para sa benefactor. Salamat, sapat na ang sinabi mo. Ginisang isda sa mustasa. May sulat mula sa komite ng audit. May nag-report na hindi malinaw ang source ng data ko. Pansamantalang sinuspinde ang kwalifikasyon ko para sa review. 12 araw na lang bago ang pansamantalang palugit. Walang lusot sa proseso. Sino ang nagsumbong? Walang matutukoy kung hindi nagpapakilala. Ang hindi nagpapakilala walang iniiwang bakas. Kopya lang iyan ng kuya. Talagang hindi ito ayon sa pamantayan. 30 night shift. 146 na pwesto sa pantalan. Sa likod ng bawat numero may malaking taong kumikilos. Magsumbong tayo sa komite ng pagsusuri. Kung kailangan siya sa atin, hayaan silang magsiyasat. Kung mas detalyado ang investigasyon, mas tumitibay ang ebidensya ko. Chaosheng, huwag. Walang huwag. Tatay, bigyan mo pa ako ng 10 araw. Pagkalipas ng 10 araw, ako mismo ang magpapasalita sa tubig ng Nangang. Sige, 10 araw. Bilang anak ni Zenhai, hindi ako dapat matalo sa proseso. Panalo lang sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Hindi niya kailangan iyan. Kahit isang araw sa loob ng 10 araw, hindi pwedeng maantala. Kuya, kailangan mong magpalakas. Kain, magkapatid tayo. Tinatawag ka ni Mang Boshu. May iniwan ang matanda sa kanilang pamilya. Kung ano-ano na lang. Ang tatay ni Mang Boshu.
Ang ikawalong antas na inhinyerong gumawa noon ng tulay. Walang binigyan ng plano. Maliban na lang kung may tunay na marunong gumawa ng tulay. Buong buhay na nagtayo ng mga tulay ang tatay ko. Bago siya umalis, sinabi niyang mas mahalaga ang plano kaysa buhay. Kasunduan sa pagtatapos ng paggawa sa lumang tulay ng Nanggang. Nang kinokopya ang mga numero mula sa opisyal na talaan ni Mang Bosyo. Nagkapalit-palit ang mga unit. Mali ang pagkakalagay ng mga unit sa buong talaan. Umabot ito ng 8 taon. Kaya hindi makapagkarga ng lubos ang mga barko. Kaya hindi kailanman nakakaakyat ng maayos ang tubig sa pwesto ng pantalan. Kaya hindi matukoy ang ulat na nagkakahalaga ng 2 milyong unit. Nahanap na natin ang butas. Kunin mo ang planong ito. Hindi ito ipinapahiram basta-basta. Dumaan ka sa tamang proseso. Noong araw ng muling pagsusuri kay Mang Bosyo. Kayo mismo ang dumating na karga siya. Ang tulay na itinayo ng tatay ninyo ay kailangang patunayan ng anak ng mismong gumawa nito. CJ, 30 taon nang hinihintay ng tatay ko ang araw na ito. Bukas ng alas 9, ihahatid ko agad ito sa lugar ng pagsusuri. Huwag kang mag-alala, ikukulong ko ito sa ligtas na kabinet. 03-00-06-1205-23. Nagloloko na naman ang mga kamera. Aayusin bukas ng umaga kahit magdamag pa. May kakaiba sa gusaling ito. Bukas, dapat tumaas ang tubig. Nandito ang ligtas na kabinet. Kuya. Sa pagkakataong ito, ikaw ang hindi makakalusot. Ginoong Chen. Hindi tugma ang mga pwesto sa bintana sa pahina 7 sa konklusyon mo. Sandali, kopya lang ba talaga ito? Inhinyerong Xiao, maaaring napalitan ang papel. Hindi pwedeng palitan ang mga numerong ito. 146 na pwesto sa pantalan. Bibigkasin ko para sa inyo. Sandali, hindi tugma ang numerong ito sa opisyal na talaan. 8 taon nang mali ang opisyal na talaan. Ang orihinal na plano matapos ang konstruksyon. Narito ang tulay na itinayo ng tatay ko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang mga numero mula sa night shift ni Inhinyerong Xiao. Pipirma at maglalagay ng tatak ang bawat isa sa atin. Isa lang ang sasabihin ko. Karapat dapat marinig ng patas ang planong ito. Muling beripikasyon sa lugar. Totoong datos. Ang nagbabantay ang unang kumikilos. Mga pagdududa tungkol sa opisyal na talaan. Isinumit ko ito bilang kahina-hinala ayon sa proseso. Pero may bago akong kondisyon. Kalimutan na ang garantiya sa kargamento. Dapat maipatupad sa loob ng 30 araw. Ang ikatlong daanan. Ang kwentuhan tungkol sa dating bayad pinsala. Nasa 3 ito ang mga kopya ng record ng insurance. Sige na, sapat na. Huwag mong palambutin ang singil kay Chaosheng. Zenhai, ikaw ang kailangang magdesisyon. Ang hampas lupang iyon, binugbog si Zicheng sa kalye. At pinagbantaan pa ang buong pamilya natin. Ate, panoorin muna natin ang video. Ma, umalis na tayo. Yesue, bumalik ka. Tingnan din natin ito. Ang record ng bayad pinsalang ipinadala ng Gu kaninang umaga. Itim sa puting papel. 5 milyong bayad pinsala sa bangkang pangisda noon. 800,000 roon ang pumasok sa account mo. Iyon ang ipinambayad ko sa burol at libing. 23,000 para sa libing. Itinago ng inampon kong ama ang mga resibo. Ang natitirang 770,000 kasama ang interes sa loob ng 18 taon. Kayo, pinipilit ninyo akong mamatay. Ibalik mo sa loob ng 3 araw. Simula ngayong araw, hindi mo na kailangang makialam sa mga gawain ng Huo. Dahil lang sa isang hampas lupa. Ulitin mo. Huo ang apelyido niya.
Mas marangal ang dugong dumadaloy sa kanya kaysa kaninuman. Bayad na ang ikalawang hulog. 50 sentimo. Para sa ikatlong tao, 50 sentimo. Sino ka? Mga ginoo at ginang. Ang tinutukoy kong batang maestro. Ang batang may gusot na buhok. Matandang ruan, bagay ba talaga kayong dalawa? Bagay ba siya o hindi? Pagkatapos mong uminom ng sabaw, tingnan mo ang galing ko. Ilang taon nang pinakuluan ang sabaw na ito. 9 na taong gulang ang tagapaghawak ng sandok. Hindi sa akin ang galing na ito. Sa dagat ito, talagang sa dagat. Matandang ruan, aagawin ko sa iyo ang batang ito. Puro ka pangarap, nauuna ang dumating, naiintindihan mo ba? Magulat at magpasa ng ulat. Ang handaan ngayon ay gagamit ng mga sangkap na walang tatak, walang label at walang garantiya. Ayon sa patakaran, dito mismo susuriin. Galing sa pangkat ni Jin. Nasa kusina na ang mga sangkap. Suriin ninyo kahit kailan. Isang kopya bawat isa ng sertipiko ng inspeksyon sa pinagmula ng tuyong inasinang damong dagat. Pasado lahat ang resulta ng paunang inspeksyon. Hindi lang pasado, sobra-sobra pa. Ang pamantayan ng kalidad ng batch na ito ng tuyong balat ng hipon. Mas mataas pa sa pamantayan ng pinakamataas na grado. Isumbong mo ako. Mukhang may taong hindi matanggap na may magandang bagay. Iniipon na ang ikalimang kargamento. Anong pantalan ang may pila hanggang ikapitong pwesto sa susunod na taon? Puno lahat kapag panahon ng kasaganaan. Sinabi ko na sa iyo, mas maganda ang naging resulta ng pagsusuri. Hindi madaling bumagsak ang garantiya ni Ginoong Chen. Kahit ngayon, baka hindi na kita mailigtas. Kung pantalan ang pag-uusapan. May naalala akong isang tao. Sino nga ba? Isang matandang kakilala ni Tio Jujin. Dati siyang tanyag na tao sa Nanyang. Kalaunan, tuluyan na siyang tumigil sa negosyo. Ipinatigil at isinara ang lahat ng barko. Tinatawag siya ng mga tao sa daigdig ng negosyo na Tio San. Ang taong iyon, sabi nila, ay narito lang sa lungsod. Pero walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Si Tio San ay isang misteryosong tao. Sabi nila, napakasungit ng ugali niya. Hindi siya tumatanggap ng kahit sinong may pera. Ano ba, batang itlog? Sapat na ba ang dala ninyo? Dahil sa itlog na ito. Kaya lang ako napunta sa sirang pantalan na ito. Hahaha, matandang tan. Sirang pantalan. Dati, kaninong mga barko ang nagsisiksikan sa pantalang ito? Kainin mo ang itlog mo. Bakit mo pa binabanggit ang mga iyon? Sanjin, bukas magdadala ako ng lugaw na may tuyong kabibe at dagdag na luya. May tapang ka rin. At may utak ka rin. Talagang kalmado ka. Naghintay hanggang mamunga ang bigas. Sa loob ng 30 taon, wala pang ibang taong pinuri ni matandang tan sa lugaw niya. 40 taon na ang nakalipas, naglayag kami patungong Nanyang. 3 bagyo ang hinarap ng barko at kargamento. Isinugal ng kapitan ang lahat. Tinahak namin ang daanang may bahura. Muling sumapit ang taglamig. Pumapasok ang tubig sa silid makina. Lahat ng tao sa barko ay sumalok gamit ang mga palanggana. Buong gabi kaming sumalok. Sumikat na ang araw pero nakalutang pa rin ang barko. Basta narito ang mga tao, narito rin ang barko. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang pananalita? Ano pa ang itinuro sa iyo ng adoptive mong ama? Sa barko, walang mataas o mababa. Sa harap ng alon, walang bayani. 3 araw na, hindi mo man lang tinanong tungkol sa paghiram ko ng barko. Mahilig ka palang mangisda. Hindi ako tagapamahala ng pantalan. Hahaha. Ang galing, hindi raw tagapamahala ng pantalan. Bata, mas kaya mong magtimpi kaysa sa adoptive mong ama. Kilala ninyo ang adoptive kong ama. Bukas, dalhin mo ang plano mo sa pantalan. Doon mo ako hanapin. Buhay ang mga numero. Pero ang mga ruta, walang utak. Gusto ko ang paraan ni Tio Sanjin. Unahin muna natin ang mga patakaran. Ako ang magpapahiram ng barko. Ako ang sasagot sa mga tripulante at kargamento. Ikaw mismo ang magkakarga. Isa-isa mong bilangin at suriin gamit ang sarili mong mga kamay. May isa pang kondisyon. Ikaw mismo ang sasama sa unang barko. Bakit parang tao ang pinipili ng barko? Kapag marupok ang barko, lulubog ito. Ipapahiram ko sa iyo ang lahat ng naipon kong itinago sa loob ng 10 taon. Pero isusugal mo ang sarili mong buhay. Dapat patas. Talagang patas. Kapag naghagis ng lambat ang mangingisda, siguradong may uwing isda. Isusugal ko ang barko.
Bukas ng umaga, 6:00 bubuksan ang tarangkahan. Tiyo Sanjin, mali ang tingin mo sa larawang kuha sa unahan ng barko sa dingding. Umalis ka na at maghanda. Boss Zhu, naipadala ko na po ang iskidyo ng barko. Nasa unang barko siya mismo. Naiintindihan ko, bata. Malayo ang mararating mo. Nay, inilabas ko na ang lahat ng itinago ko sa ilalim ng baul. Tumatanda na tayong lahat, tiyo. Pero sumasampa pa rin sa barko para magtrabaho. Araw-araw na bayaran sa Gaoksinju. Napakahusay ni Xiaoxing. Araw-araw na bayaran sa Gaoksinju. Personal na garantiya ni Tiyo Sanjin sa pautang. Liham na pinirmahan ni Tiyo Sanjin buong magdamag. Kumpleto na, Boss Feng. Dumating na ang high tide ng kapatid ko. Ngayon ka pa nagsalita. Kumpleto na ang mga tripulante. Pero wala pa ring sertipikasyon para sa cold chain. Isa-isang malalampasan ang bawat pagsusuri. Boss Feng, manood ka lang. Binigyan ka ng hepe ng makina ng isang lumang makina. Ang matandang veterano sa barko ng adoptive mong ama noon. Nagkawatak-watak na ang buong pangkat. Pero tinanggap ko silang lahat. Sabi ni Chutai nang sumampa siya sa barko. Para sa hilo sa dagat, candy at luya ang pananggalang. Nay, 7 taong gulang pa lang ako, sumasampa na ako sa barko. 7 taong gulang siya noon. Pero iba na ang panahon ngayon. Umuwi ka na at kumain. Sige, bahala ka. Sige, bahala ka. Sige, bahala ka. Ang retiradong hari ng dagat na si Tiyo Sanjin ay muling lumabas ngayong umaga. Matandang Tan, malambot pa rin ang puso mo. Ginoong Chen, pumasok na po kayo sa silid. Xiao Sheng ang itawag mo sa akin. Sa barko, walang mataas o mababa. Sa harap ng alon, walang bayani. Eroplano ng Donghang, numero 2. Umabot na sa pulang linya ang temperatura. Ako na ang tutulong. Umakyat ka sa kubyerta. Mag-ingat ka. Sabi ni Chongtai, Ginoong Sanjin. Ako mismo ang mga ngasiwa sa kargamento. Nasira ang makina. Kapag nasira ito, tapos na ang kargamento. Hindi ako aakyat. Gamit ang kamay na iyan, panatilihin mong matatag. Hindi ka mukha ng kamay ng batang amo ang mga kamay mo. Hindi naman talaga ako iyon. 30 taon na ang nakalipas, may kasama akong naglayag. Kamukha ng sa iyo ang mga kamay niya. Napaso siya, pero hindi man lang umimik. Hindi niya mabitawan ang hawak niya. Noong taong iyon, naglayag kami sa hilagang ruta. Tumigil ang pangunahing makina sa binhay. Magdamag siyang nakayakap sa tubo. Kinabukasan, natuklap ang isang patong ng balat sa palad niya. Matanda na ako. Hindi ko na maalala. Kumain na tayo. Hindi nakakapagkwento ang kumakalam na sikmura. Para sa ganitong sarap, sulit ang lahat. Kahit sa kabilang buhay, sasakay pa rin ako sa barkong ito. Magbabago ang panahon. Sa huling 12 oras, mahirap nang maglayag. Sige na, may naghihintay sa iyo sa Pampang. Nilagdaan ngayong umaga ang permiso. Pag-aari na ng Hu Group ang pwesto sa Nangang. Hindi ito pag-aari ng Hu Group. Pag-aari ito ng mga taong narito. Xiao Sheng. Magkano ang halaga ng barkong ito? Kaya kong kalkulahin. Pero hindi ko makalkula kung ano ang itinaya mo. Tatay, hindi kargamento ang laman ng barkong ito. Ito ang pamasahe ko sa nakalipas na 18 taon. Kung pag-uusapan ang aksidente sa barko, noong taong iyon, ano ba ang? Wala naman. Umuwi ka na. Nagluto ng sabaw ang nanay mo. Kumain ka ng mabuti. Kuya, saludo ako sa iyo. Ikaw ang bayani ng buong lungsod ngayon. Hindi ako karapat-dapat tawaging bayani. Tagapasan lang ako ng kargamento. Pero ikaw ang pinakamahal na tagapasa ng kargamento ng Hu Group. Gamitin natin ang magandang lugar ng samahan para bumati. Matagumpay ang unang paglalayag ng batang amo ng Hu. Ako, si Kang Lan, ay maghahain ng espesyal na putahe para sa batang amo ng Hu. Ihain ang ligaw na lapu-lapu na nahuli ng mga maninisid sa malalim na dagat. Isang isda, katumbas ng isang buong handaan. Wow, Ginoong Zhou.
Kawawa naman ang isdang ito. Ano ang ibig mong sabihin, ligaw na lapu-lapu itong nahuli ng mano-mano. May bakas ng kawil sa labi nito. Tumpak na parang butas ng karayom. Malinis na malinis ang bunganga ng mga ito. Pudpod at bilugan ang palikpik sa buntot. Bugbog ang palikpik sa likod. Kalahati ng buhay nito ay nagsiksikan sa kulungan ng lambat. Biro lang iyon, Batang Ginoong Chen. Ito ang kargamentong nahuli ng mano-mano sa timog dagat at ipinalipad rito. Mas madali iyan. Nasusugatan ang lapu-lapu na nahuli ng mano-mano kapag iniahon sa tubig. Ang mahalaga ay sariwa at buhay. Sa kulay pa lang ng hasang, nakapagpalipat-lipat na ito sa dalawang tagapamagitan. Sa totoo lang, walang nakakahiya sa isdang pinalaki sa palaisdaan na may kaunting pinsala. Ang nakakahiya ay tawagin itong ligaw na isda. 10 beses ang itinaas ng presyo. Hahaha, Batang Ginoong Chen, matalas ang mata mo. Pagkakamali ito ng departamento ng pagbili. Sisiyasatin ko ito pagbalik ko. Hindi ito palalampasin. Mas mahirap pakisamahan ang kuya mo kaysa sa sinabi mo. Kaya nga kailangan namin ang tulong ninyo. Regalo bilang pagbati sa pagkakapirma ng permiso. At narito rin ang kasunduan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nakasulat ng malinaw sa papel. Ikalawang tuntunin ng patas na usapan. Hindi ko na kailangang basahin ng 2 beses. Panatag ako sa mga ipinadala mo. Ikatlong tuntunin, tapusin natin ang lahat ng pananagutan. Kung ganoon, magpakilala tayong muli. Gu Qingye. Gu, gaya ng salitang pag-aalala. Chen Chao Sheng. Chao, gaya ng alon. Sheng, gaya ng paglaki. Mas banayad pa ang pangalan mo kaysa sa pagkatao mo. Ang pangalan ko ay ibinigay ng tatay kong umampon sa akin. Dagat ang nagpalaki sa akin. Nga pala, may inasinang olibo si Lola. Sabi ni Lolo, ipaghanda kita ng sabaw na damong dagat. Ipaabot mo ang pasasalamat ko kay Lolo. Sapat na ang sabaw. Sobra pa ang sabaw. Pumayag bang makipagkita sa akin si Ginoong Zhu? Mukhang iisa ang problema natin. Ikalawang Ginoong Gu, ayaw mong mapahiya, ano? Mukhang mahirap siyang pakisamahan. Narinig kong sumabit na rin sa problema ang cold chain ng nakababatang kapatid mo. Masamang ugali ang pakikialam sa buhay ng iba, ikalawang Ginoong Gu. Nasa kanya na ang 2 katangian. Kung gayon, ayon sa gusto ni Ginoong Zhu. Bakit mo siya pinayayaman? Habang mas gumaganda ang bagsak niya. Mas masakit kapag bumagsak siya. Iyong espiya sa pamilya ho. Walang espiya. Isang kabataang marunong lang makiramdam sa sitwasyon. Bakit kayo narito, Tito? Pag-usapan natin ang negosyo. 3 taon ng bulok ang isda. Ngayon ang unang araw ng bentahan. Ako muna ang pipila. Nasaan ka noong sama-sama kong ipinaglaban ang dami at presyo? Nasaan ka naman noong nanghiram ako ng bangka? Tama na ang sigawan. Sundin ang lumang tuntunin. Mauna ang mas matanda. Mas matanda ako. Laobay, may hiya ka ba? Mabilis ang kamay ni Laobay. Sigol ka ba? Maupo ka. Ang sarap naman. Matagal nang hindi naging ganito kakulog ang bahay na ito. Tikman mo nga, Ma. Ang lasa nito ay katulad ng inasinang ginagawa ng lola ko noong bata pa ako. Iisa ang pinagmulan ng lahat ng kasanayan sa tabing dagat. Pumalya ang temperatura sa bodega bilang 3. Tapos na. Nasayang lahat ang kargang nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Ang dokumento, tama ito. Utos na baguhin ang kontrol ng temperatura sa bodega bilang 3. Sino ang nagbaba ng antas ng babala? Perma ni Chao Sheng. Impossible. Akin ang sulat kamay. Pero hindi ko pa nakikita ang dokumentong ito. Nasaan ang proseso ng pag-apruba? Nasaan ang kuha ng kamera? Aba, nagkataon. Nag-upgrade ng sistema ang mga iyon noong mga araw na iyon. Hindi pala na-save ang kuha ng kamera. Aba, nagkataon na naman. Paano hindi kikilalanin ang pirmadong dokumento? Suot na pumirma noon ang AI ni Ginoong Chen. Nakayuko siyang pumirma at agad umalis. Ako, hindi ko nasilayan ng mabuti ang mukha. Pwede bang peke ang AI? Nasuri na ng eksperto ang estilo ng pirma. Kuya, pagod ka na. Sunod-sunod ang paglalayag at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Normal lang na magkamali ng pirma. Tatay, hindi ko iyon sinadya. Pero may kailangang managot sa 8 milyon. Sundin natin ang patakaran sa pagpapatakbo ng proyekto. Itigil muna ang kanyang otoridad. Ang tuntunin ay tuntunin.
Ako ang nagturo nito kay tatay. Maaari nang ihinto ang formal na proseso. Hindi kailangan ng pahintulot ng pantalan. Susuriin ko bawat sentimo ng talaan ng 8 milyon. May unang kargang dumating. Kunin natin lahat ng makukuha. Tungkol sa presyo, tayo ang masusunod ngayon. Nang aamoy ng dugo ang mga lobo. Sa ganitong pagkakataon, Tito Kao, magdamag na inayos ni Kuya Chaosheng ang kargamento ng mga kababayan natin. Siniguro ninyo ng palihim ang presyo ayon sa halaga sa pamilihan. Para makuha iyon ng kanglan. Siya lang ang makapagpapalabas ng kargamento mula sa sarili niyang bodega. Magaling ka, iho, hahaha. Kung gaano karami ang ipinasok niya, ganoon din karami ang iluluwa niya, maaga man o huli. 2. Pupuntahan ko si tatay para kausapin siya. Nagtitiwala ako sa iyo. Ano ang gusto mong gawin ko? Sandali na lang. Nahanap na ang taong nagbago ng datos. May nakaligtaang isang bagay. Uncle Zeng, ang talas ng mata ninyo. 40 taon na akong tumitingin sa sulat kamay. Mas marami na akong nakitang sulat na may dobleng kawit. Gumamit siya ng carbon paper bilang sapin at saka kinopya. Hindi masama ang pagkakakopya. Pero pwede pa sanang mas kahawig. Ginuhit ang panulat, hindi isinulat. Walang dulo ang panulat. Balot lang ng panulat ang naroon. Ibig sabihin, humihinga ang taong nagsulat. Pero pinipigil ng gumaya ang paghinga niya. Kaya hugis lang ang sinusuri ng makinang kumikilala ng sulat kamay. Nakikita ng veteranong mata ang kaibuturan. Dito mismo pwedeng baguhin. May backup sa ulap. Kapag hindi mabago, ipatawag siya rito. Pero binawi ko na ang pahintulot niya. Kung hindi siya lehitimo, humanap tayo ng tunay na may karapatan. Ate, oras na para kumilos ka. Hingyang shipping ng WHO Group. Opisyal na ipatawag ang orihinal na tagapag-imbak ng mga tala. Itakda ang oras ng paglabas ng utos sa 12:30 ng madaling araw. Noong oras na iyon, nakaduty ako sa pantalan. 30 tao ang nakasaksi sa akin habang nagkakarga ng kargamento. Kuya, tingnan mo. Kay ni An ang account na ginamit. Sa assistant ang carbon paper. Kay ni An ang account. Ang kamay at ang bakas ay tumuturo sa iisang tao. Kung ganoon, ilantad na natin ang lahat. Huwag magmadali, maganda ang hawak natin. Mas mabuting hintayin ang tamang baraha. Tatay, iyon mismo ang sasabihin ko. May nagpeke ng mga log sa ulap. Ipinapasa sa akin ang kasalanan. Ang assistant ang gumawa noon. Isa siyang tagapag-ulat mula sa panlabas na fleet. Bakit niya gagalawin ang datos ng grupo natin? Sang-ayon ako kay Litong. Peking ebidensya. Ang punto ko ay tungkol sa proseso. May pakikialam ang isang tagalabas. Nadungisan ng chain of custody ng ebidensya. Iminumungkahi kong ipasok si Shanfeng sa grupo. Duwag ang assistant na si Buki. Sa sobrang takot, nag-leave siya. Ganyan umasta ang taong inaapi at pinaratangan. Sa takot, nag-leave siya. Kagabi, nagbalik si Buki ng inuupahang maleta. Kasabay nito, nawala rin siya. Kung inosente siya, bakit siya tatakas? Tatay, imbestigahan mo ako. Hinihiling kong siya sa atin ito ng lubusan. Alamin ninyo ang buong katotohanan at linisin ang pangalan namin ni Buki. Nawawala si Nanyan at Buki. Ate, pati ikaw ay naghihinala sa akin at iniimbestigahan mo ako. Makikialam ang internal audit. Ituloy ang investigasyon hanggang lumabas ang katotohanan. Kuya, ilang araw na akong nagtitiis. Parang pusang nasukol, umaakyat na siya sa pader. Sa huli, lumitaw rin ang tunay niyang kulay. Naitala na ang ikatlong transaksyon. Isinumite ang halagang pinakamababa sa bidding para sa hilagang ruta ng grupo. Maliit na ho, marunong ka nang sumabay sa agos. Ito, balatan mo ng ganito. Tingnan mo ang kamay mo, huwag matakot madumihan. Kapag takot ka sa dumi, hindi ka makakakain ng sariwang pagkain. Parang hindi lang si Yaozu ang tinutukoy mo. Walang gagalaw ng mga chopstick. Ngayong araw, kami ang magbabalat ng pulang taba ng alimango para sa iyo. Sa Yao Island, si Little Chen ang namamahala sa kusina. 50 taon na akong nagsiserbisyo sa pamilya Gu. Ngayon, sa harap ng buong pamilya, tawagin mo siyang tagapagligtas. Ikalawang anak, may problema ba sa mga binti mo? Hindi kayang akuin iyon ni Lolo Gu. Ang pandikit ay inipon ng tatay kong umampon sa akin. Tagadala lang ako ng utos. Hahaha, tagadala lang daw. Pati mga gulay isinama na. Ah, ganito pala ang pagkakatali ng alimango. Ginawa gamit ang lubid na parang damo. May tali rin sa likuran. Tinuruan ako ng tatay kong umampon sa akin. Sabi niya, dapat buhay pa ang alimango bago ihain. Kaya hindi pwedeng itali hanggang mamatay. Hindi pwedeng itali hanggang mamatay. Huwag nang maghintay. Kumilos na tayo. Habang hindi pa siya matatag.
Bumagsak ang singil sa biyahe rito sa county. Ano nang nangyayari? Kumukuha ng kargamento ang Kanglan sa kalahating presyo. Kahit lugi, inaagaw pa rin nila ang mga kontrata. Binasura ng may-ari ng kargamento ang kontrata. Binago na sa ibang daungan ang destinasyon ng 3 kargamento. Nasaan na ngayon ang barkong may kargamento? Palutang-lutang lang sa angkla. 600,000 ang bayad sa pagkaantala. Binalaan ko na kayo noon pa. Kapag malaki ang puno, malakas ang hangin, Direktor Feng. Saan ba umiihip ang hangin? Matalas pa rin ang pang-amoy ninyo, sir. Saan naman kumuha si Kangyang ng ganoon karaming pera? Kakaunti na ang kontratang inaagaw nila kahit lugi. Mahigit kalahati ng pera nila ay nakataya sa mga unang kargamento ko. Tawagan mo ang mga nayon ng mangingisda. Bawat pamilya sa nayon ay nag-uunahang maghulog ng puhunan. Ang kinita sa bodega, ibinuhos ko lahat. Direktang supply sa patas na presyo. Lahat ng paninda ng buong nayon. Ibinaba ang presyo ng Kanglan para maubos ang kanilang stock. Isang buong bodega ang itinambak nila, pero bumalik sa kanila ang sakit. Kung gaano karami ang ipinasok nila, ganoon din karami ang iluluwa nila. Pero paano ang barko, nakaangkla lang? 600,000 kada araw. Papasok sa nanggang gamit ang lumang rutang pandagat. 40 taon na ang rutang pandagat na ito. 30 taon na itong sarado. Aabot tayo sa bintana ng pagtaas ng tubig sa loob ng 48 oras. Kapag pinalampas natin ito sa susunod na buwan na, kakayanin ng barko ang paghihintay. Pero hindi kakayanin ng bayad sa pagkaantala. Magbigay ka ng magandang plano, pipirma ako. Ako ang mananagot. Ate, tama na ang satsat. Simulan na ang paglalayag at paggiya. Walang pilotong nangangahas sa lumang rutang ito. Nasa kanya na lang kung bubuksan niya ang mga mata niya. Punong-puno na ang pila. Wala ni isang piloto para sa buwang ito ang pwedeng ilabas sa pila. Pati ang mga nakaantabay ay puno na rin. Puno raw, mukhang may nag-utos na sa kanila. Mabait na bata si Laobay. Laobay, hindi ko kayo pahihirapan. Gusto ko lang sanang umupo sandali. Iyong lumang ruta. Kahit nakapikit, madadaanan ko iyon. Dalhin mo ang mapa bago bumaba ang tubig bukas ng gabi. Papel lang. Mapa sa papel. May lumang mapa ng dagat na iniwan ng tatay kong umampon sa akin. Palagi ko itong dala. Hindi makikilala ng elektronikong laruan na iyan kahit ang sarili nitong anino. Laobay, doble ang lugaw bukas. Naghihintay ang mga tao na imulat mo ang mga mata mo. Ikaw naman, nakapikit pa at nakalusot na. Kapag masarap ang lugaw, alam mo agad kung sino ang nagluto. At kanino naman ang 3 mangkok? A-upload ang paraan ng pagmamarka sa mapa. 2 metro ang layo ng palutang na marka bilang 3. May bahura sa unahan, hindi nakikita kahit ng anino. Kapag mataas ang tubig, hindi ito makikita. Kapag bumaba ang tubig, kakagatin nito ang ilalim ng barko. Dumaan ito sa lumulutang na troso. Ano ang kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Nanginginig ang ilaw mo. Isa lang ang bilin niya, pain sa parola. Bumilang ng 18, kakagatin ng parola ang pain. Noong mga panahong iyon, isang beses lang itinuro ng tatay mong umampon sa iyo at naalala mo agad. Madalas niyang daanan ang rutang ito. Tipid sa gasolina at oras. Kulang lang sa tapang. Hindi naman siya duwag. May hinihintay siyang tao sa puso niya. Kaya hindi niya hahayaang mapahamak ang barko. Ikaw ang naglayag para sa tatay kong umampon sa akin. 30 taon na ang nakalipas, ako rin ang nagpasok sa barko ni Eugene. Kung alam mo, nagtrabaho ka na ba sa pagsukat ng agos? Bata. May mga bagay na hindi sinasabi ng matatanda. Hindi dahil nakalimutan nila, kundi dahil may ipinangako sila sa isang tao. Kanino ka nangako? 3 mangkok ng lugaw bukas. Kanino ka nangako? Bawasan ang bilis sa 4 na buhol. Boya numero 3. Kumabig sa kaliwa, 4 na buhol. Nasa Gijayan Chow na tayo. Patayin ang searchlight. Patayin ang mga ilaw. Dilaw ang ilaw. Hindi makita ang agos sa ibabaw ng tubig. Patayin ang ilaw. Ang parola ang pain. Bilang pababa mula 18. 18. 17, 16, 15. 3, 2, 1. Buong kabig sa kanan. Buong kabig sa kanan.
Oras ng pagtaas ng tubig, 00:12:00. Hoy! Boss Zhu, ikalawang kargamento ng tubig tabang. Ipasok sa pamilihan sa mababang presyo. Bagsak ang mga inimbak nating paninda. Itigil ang operasyon. Sabihan si Gushikun. Wala na siyang silbi. Sa silid ng tingtaoj, kasama sina ikalawang tito at Zumoshen. Ito ang bill ng tawag. Gabi bago ang short selling. 40 minuto ang tawag. Ang gunang pamilyang Gyu. Ang gu sa pangalang Gunyan. Hindi ang gunang paglimot sa dangal kapalit ng tubo. Simula ngayong araw. Wala ka ng pwesto sa pamunuan. Lumayas ka sa bodega sa timog. Bumalik ka kapag naintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng Gyu. Kailan ka babalik? Ilabas ang lumang talaarawan at ibilad. Kinamag ito, ang ikatlong record ng pagbebenta. Hindi tama. Noong gabing nawasak ang barko. Wala sa dagat na isinulat sa ulat ang barko ng tatay kong umampon sa akin. Pagkatapos ibilad, isa uli ayon sa taon. Ang ulat ay nagsabing Laoing Jiao. Ayon sa tala ng nabigasyon, sona ng angkla numero 2. Lugar ng pagsusuri, Laoing Jiao. Dito pumipirma ang nagsuri. Si Kushucheng ang dating punong accountant ng kumpanya ng seguro. Siya ang humawak sa kalahati ng malalaking kaso sa daungan. Nasaan na siya? Pumanaw siya 5 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa baga. Pero narito pa ang apo niyang babae. Bago namatay si Ku, may iniwan siyang bilin, huwag sunugin ang ledger. May hinihintay siyang magtatanong tungkol sa Laoing Jiao. Baka ikaw ang hinihintay niya. Nasaan siya? Nagbukas siya ng maliit na tindahan ng mga antigong gamit sa timog ng lungsod. Bakit ka nagmamadali? Buong buhay nag-ingat si Ku laban sa mga tao. Mas lalo pang mag-iingat ang apo niya. Kailangan nating magdala ng pantawag sa pinto. Anong pantawag? Pupunta tayo sa tindahan ng mga antigong gamit. Magdala ka ng bagay na sulit niyang suriin. Peke ang lugar ng dagat na isinulat ni tatay sa ulat. Hanggang saan na ang investigasyon mo? Kakasimula ko pa lang, tatay. May alam ka ba? Ipagpatuloy mo ang investigasyon pero mangako ka sa akin. Ano man ang matuklasan mo, sabihin mo muna sa akin. Nakarating na tayo sa bahay. Dito ka lumaki. Sa batong bahura na iyon, nabali ang braso ko nang mahulog ako. Sa dalampasigang iyon, 10 taon akong naghukay. Xiaosheng, anak. Lumabas sa dagat si Uncle Jujin noong isang araw. Bago siya umalis, may iniwan siyang mensahe sa akin. Anong mensahe? Kung bumalik sa nayon ang anak ko. Papuntahin muna siya sa Linki. Kuya Xiaosheng. Nakauwi na ako mula sa ospital. Sabi ng doktor, maayos na ako. Ayos ka na, mabuting bata. Malakas ka na para maitulak ang isang bangka. Xiaosheng, iyong bahura. Buong buhay ko, ako ang nagbantay dito. Si Uncle Jujin ang nagsabi. Dapat talaga siyang iligtas. Ipinagtabi ito sa akin ni Tio Jujin. Sabi niya, kapag nagtanong si Xiaosheng tungkol sa Laoing Jiao, ibigay ko ito sa kanya. Pinunit ito, pero hindi basta-basta. Pahinang-pahina, pantay ang pagkakapunit sa ugat. Ayaw ng pumunit na may makakita sa ikalawang kalahati ng aklat. Sino si Lao Ku? Si Kushucheng, ang taong naghihintay sa Laoing Jiao. Ito ang linyang kinatatakutan ng mga negosyante. Pero hindi niya alam. Sa dagat, hindi kailanman iisa ang talaan ng utang. Umuwi na ang paslit. Umuwi na. Nabuksan na rin ang kahong bakal. May ilang bagay na kailangang ayusin si Xiaosheng. 18 taon kang ipinagtakpan ni tatay. Kung bubuksan mo ang nakaraan, anak, dapat hanggang dulo. Mas nakapipinsala ang kalahating katotohanan kaysa sa walang katotohanan. Sino ang napipinsala, pa? Nagtago ka sa akin sa barko. Nagtago ako sa iyo, huwag kang magbiro. Mangingisda ako. Mangingisda hanggang mamatay. Lumipas na ang nakaraang buwan.
Paslit, hindi mo man lang binasa ang sulat. Lahi ka ng pamilyang Chen. Walang utang na hindi sinisingil. Nagpalit ng direksyon ang kapitan. Kung hindi magbabago ng direksyon, dumaong tayo. Maghanda ng 2 kahon ng frozen na isda. At iyong hipon paste na tinimpla noong nakaraang taon. Ngayon bubuksan ang tapayan. Magaling! Unang sandok para sa dagat. Para kanino ang ikatlong sandok? Ang ikatlong sandok ay para sa mga panauhin. Kung ganoon, akin na ang ika-4. Ang ikalawang sandok ay para sa taong kumupop sa akin. Hahaha, tikman mo. Tikman mo, binibini ng syudad. Ano ang lasa? Parehong-pareho ang lasa sa pantalan noong araw. Ma, nakapunta ka na ba rito? Hindi pa ako nakapunta rito. Sobrang bango lang kaya ko nasabi. Nakapunta na si Marito. Ang nanay mo, kamukha talaga ng isang tao. Sino, matanda na ba? Malabo na ang mata mo, tiya. May mga bagay na kailangang sabihin ni Chao Sheng, pero hintayin muna natin si Tio Jujin. Nasa pantalan si Ma kaninang araw. 18 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa Timog. Matapos mawala ang bunso mong kapatid. Hindi ako naniwala, kaya ako mismo ang naghanap sa kanya. Mahigit 40 araw akong naghanap patungong Timog. Hanggang sa huling hintuan. Nawala ang pitaka ko. Halos bumigay na rin ako. May isang mabuting tao na nagpasakay sa akin sa bus pauwi sa lungsod. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Ang naaalala ko lang ay ang amoy dagat sa katawan niya. Sabi niya, umuwi na raw ako. Matibay ang batang iyon. Nakaligtas siya. Bakit mo sinasabi iyon dahil lang nakaligtas siya? Tinanong ko rin siya. Sabi niya, nakikilala ng mga taga-dagat ang kapwa nila. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang tiket pauwi sa lungsod. Nabili na pala ang tiket ng maaga. Kung nabili na, alam na niya noon kung nasaan ang bahay ninyo. Inakala ko noon na pampalubag-loob lang iyon. Pero sa mga lumipas na taon, paulit-ulit kong napapanaginipan ang mga salitang iyon. May nangyari kay Chao Sheng. Bumaba na sa baryo ang mga taga-Kanglan. Gamit ang tatak na direktang galing sa pinanggalingan, binabarat nila ang presyo at nililimas ang mga paninda. Pinipilit pa nila ang lahat na pumirma sa eksklusibong kontrata. Ilang pamilya na ang nakapirma. Kalahati ng baryo. Mukhang tunay at kahanga-hanga ang kanilang mga tatak ng inspeksyon. Ayaw pumirma ni Tiali. Kaya hinarangan nila siya sa bahay. Nagmaneho si Mankang papunta roon. Tinawag ni Matandang Kao ang mga kabaryo. Sasama rin ako. Ikaw ang maiwan at sumama kay Ma. Sabi nating pupunta tayong lahat. Pati sa pintuan ng bahay nang aapi na sila. Bakit may maiiwan pa, tara na. Kung nagpapakaangas ka sa ibang lugar, ayos lang sana. Pero pumunta ka pa sa bahay ko at nagmatapang. Kaya inilantad ko ang tunay mong kulay. Huling beses na ito, ginang. Pumirma ka ng eksklusibong kasunduan sa presyo. Kung hindi ka pumirma sa loob ng 3 taon, mabubulok sa pwesto ang mga kargamento mo. Hinihintay ko si Chao Sheng. Si Chao Sheng, ang bagsak na batang amo na sinuspinde ng grupo. Dumating na ang bagsak na batang amo. Maganda ang marka. Scan mo. Saka natin tingnan ang kontrata. May karapatan ang unang panig na baguhin ng mag-isa ang presyo. Sa loob ng 3 taon, hindi maaaring magbenta ang ikalawang panig sa sinumang ikatlong panig. 3 taon ang garantiya sa presyo. Sila ang ginagarantiyahan. 3 taon kayong pipigilan. Kayo, paglabag ito sa kontrata. Isang bid ang ibinawas ng unang panig. Tumawag na ako kay Yuzeng at sa tagapamahala ng pamilihan kalahating oras pa lang ang nakalilipas. Hulaan mo kung sino ang unang dumating. Chen Chaosheng, naprotektahan mo ang buong nayon. Naprotektahan mo rin ba ang taong kakampi ng pamilya ninyo? Umuwi ka at sabihin mo kay Zumushen. Sa tabing dagat, pwedeng umatras ang tubig. Hindi pwedeng angkinin ang buong nayon ng mga mangingisda, ni hindi man lang kayang nguyain. Munting ho, oras na para umamin ka. Nasaan nga ba ang linya ng kamatayan ng kuya mo? Tia, maraming salamat sa pagod mo. Nag-o-overtime ba ang ikalawang batang amo? Tutulungan kong punan ang mga datos para kay kuya. Tatay, may sasabihin ako pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Iyong mga lumang kasong iniimbestigahan ni kuya. May kumakalat na balita na gusto muna niyang magpakitang gilas bago agawin ang kapangyarihan. Pagkatapos, paghahatian ang pamilya. Alam kong hindi ganoong tao si kuya. Pero pati ikaw, tatay, iniimbestigahan na niya.
Kahapon, kinuha pa niya ang mga tala ng mga biyahe mo noong kabataan mo. Lumabas ka. Sabaw na niluluto ayon sa lumang tuntunin. Laoho, noong bata pa ako, pinakakinatatakutan ko ang taong umaasa sa mga blueprint. Iyong taong bumubulong sa tainga mo at nag-aalalang baka maunahan ka ng iba. Hindi nagsisinungaling ang blueprint. Hindi rin nagsisinungaling ang sabaw. Ninglao, nagkamali ka na ba noon sa pagbasa ng blueprint? Hindi ako kailanman nagkamali ng basa. Nagkukunwari lang akong hindi nakikita. Nangyari na, kaya ako nagretiro. Natutulog na ba si Chaosheng? May tsaa sa bubong. Itinabi ko para sa iyo. Tugma lahat ang mga numero sa talaan ng pagpasok sa pinto. Ate, itago mo ang kopyang ito. Ang kopyang ito ay ilalagay ko sa talaan ng kwenta. Huwag muna natin siyang galawin. Madali siyang galawin. Pero may kanglan na nakatali sa likod niya. Nakikisangkot si Zumushen. Hindi pa nararating ng linya ang dulo. Gaano kalaking isda ba talaga ang gusto mong hulihin? Malapit nang maayos ang ikaapat na bayad. Ate, tandaan mo. Hindi lang isang babwit ang pinatay natin. Nilinis natin ang buong lungga. Chaosheng, patawad. Noong araw na pumasok ako sa pintuan, kasama ako sa aral tungkol sa mga tuntunin. Ate, matagal nang may marka ang salitang iyon sa sulok ng talaan. Kailan mo ito minarkahan? Noong araw na isinara ang kaso ng kapatid mo. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinaghintay ng ganito katagal? May marka na, pero humihingi pa rin ako ng tawad. Paghiwalayin mo ang mga tala ng kwenta. Handa na ang laryo para sa pagkatok sa pinto. Bukas, sa timog na tarangkahan ng lungsod, magsama ka ng isang tao para sa parangal. Mahalagang bagay ito. Bakit mo pa binubuhay ang lumang utang? Nababad sa tubig dagat. Gusto kong ikaw mismo ang magbukas ng pantakip sa pampatibay. 3 kopya ang itinago. Meron. Ang isang ito ay dapat maipasa ng eksakto kung paano ito ngayon. Sino ka, Chen Chaosheng? Anak ni Chen Jujin. May itatanong lang ako. Lao Yingjiao, bago umalis si tatay, sinabi niyang may isang taong magtatanong tungkol dito. Lao Yingjiao, sabi niya. Ibigay mo sa kanya ang bagay. Huwag mong hayaang magtanong ang iba. Bawal mong banggitin kahit isang salita. Sabi niya, si Haian ang kinuna ng litrato. Sabi ni tatay, 5 milyon ang kabayaran noon. Hinati sa 3 bayaran. 800,000 kay Huxiu. 2 milyon kay Jia Yudao, ang pasahero ng tanggapan sa daungan. May natitira pang 2 milyon at 200,000. Hindi mahanap ni tatay ang tala tungkol kay Haian. Kalahati ng talaan ni Haian ay sinunog pero nabawi pa rin. Kailangan niyang magsalita para sa taong iyon ng barko. Haian at Nian-an. 18 taon na ang nakalipas, 5 taong gulang pa lang siya. Hindi makakapagparehistro ang isang batang 5 taong gulang. Gusto mong sunugin ang pader na ito. Kailangan mo munang magpaalam sa akin. Kumuha lang ako ng bayad para tapusin ang trabaho. Trabahong natanggap online. Hindi ko alam kung sino ang kliyente. Alam kong hindi ninyo kailanman alam. Tumawag ka na ng pulis, Laoho. May isang bagay na itinago ko sa iyo. Ibig mong sabihin, mula noong araw na pumasok si Chaosheng sa bahay. Nandoon na si Nian-an mula pa noon. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Lumambot lang ang puso ko. Laoho, ang langit ng pamilyang ito. Ikaw na ang dapat sumalo. Siya sa atin mo ulit ang bagay na ito. Siya sa atin mo hanggang dulo. Ang record ng pag-ampon kay Nian-an, anak. Ang petsa ng pag-ulat niya sa Hu family ay kapareho ng taon at buwan ng insidente ng barko. Nagkataon lang ba ito? May mga record ng pag-ampon na walang nakasulat na tagapamagitan. Sinuri ko ang tala sa tanggapan ng rehistro. Binura ang bahaging ito sa orihinal na dokumento. 18 taon ko siyang inalagaan, isang anak na pinalaki ko sa loob ng 18 taon. Sino ang nagdala sa kanya sa bahay ko? Sinuri ni Haian ang rehistro ng negosyo at tala ng sambahayan. Walang taong ganito. Hindi makita sa tala ng mga buhay. Kaya sinuri ko ang mga tala ng mga namatay.
Ang ukit sa selyong ito. Putol ang huling hagod ng karakter na Ann. Nabiyak ang ukit sa dulo ng huling hagod. Kaya ganito ang naging marka ng selyo. Laging kulang ng isang tulis ang huling hagod ng Ann. Parehong selyo. Naroon siya sa talaan ng bangko 18 taon na ang nakalipas. Naroon din siya sa tala ng tumanggap ng kabayaran. Sino ka ba talaga, Ann? Anak, huwag ka munang magpadalos-dalos. Ang taong nasa likod niya ang tunay na utak. Magpipigil ako. Pero tandaan mo. Ubos na ang pasensya ni tatay. Ngayong kaharap ang buong pamilya. Ilalatag natin ang buong usapin tungkol sa 18 taon na nakalipas. Unang bayaran, 800,000 kay Huxiu, bayad na. Ikalawang bayaran, 2 milyon. Ikatlong bayaran, 2 milyon at 200,000. Ang pangalan sa resibo ng tumanggap ay Ann. Hindi ako ang Ann na iyon. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang nakakatuwa, hindi nga. 18 taon na ang nakalipas, 5 taong gulang ka pa lang. Pangalang ginamit lang ang Ann. Walang taong may ganoong pangalan sa tala ng sambahayan. Pero si Bouquet. Sige, magsalita ka. Sabihin mo kung saang account ipinadaan ang perang pambayad para baguhin ang datos ng pagkontrol sa temperatura. Nasa ibang bansa ang account. Ann International. Pagkatapos mailipat ang pera, binura ang account sa mismong buwan ding iyon. Isang kumpanya sa ibang bansa, isang matandang walang makahanap na pagkakakilanlan. May video ba noong binuksan ang account? Matagal nang nabura ng bangko. Pero may naiwan si Kushucheng na isang larawan. Nanay, huwag manginig ang kamay mo. Hindi guguho ang langit. Nandito ako. Nakita mo na ba? Nailatag ang 3 bayaran, katumbas ng 2.5 bayaran. 0000655. Nailatag ang 3 bayaran, katumbas ng 2.5 bayaran. 0000513555600. 500. Kaunti na lang ang natitira. Pangatlong beses na ito. Panatilihing matatag ang paligid. Lahat ay napaghandaan na. Matagal nang dalubhasa si Direktor Zhao sa cold chain. Masama ba ang pagkakaroon ng koneksyon? Direktor Feng, para kanino ba ang sinasabi ninyo? Huwag nang mag-away. Ang proseso ang kanilang pinipigilan. Gawin natin kasing tibay ng bakal ang proseso. Paano natin mapagsasalita ang bawat antas para ipagtanggol ang sarili nito? Bata, narinig kong nabaon sa putik ang cold chain ninyo. Hindi kadena ang nakabara. Kundi mga pabor. Ako ang nagtakda ng pamantayan sa negosyo ng mga pabor. 30 taon ko na itong itinakda. Kaya sa mga taong iyon, araw-araw kayong narito, hindi lang para mangisda. Tama naman. Nagbigay kayo ng pamantayan sa buong industriya. Sarili ninyong mga mata ang ipinagkatiwala ninyo. Nga, isa kayong mangingisda. Hindi pamantayan. Hahaha, bata. May pinto, pero hindi ko ito bubuksan. Pero may masasabi ako sa iyo. Nasa mga patakaran ang pinto. Kung gayon, gagawin ko walang makikitang butas ang mga patakaran. Yeswe, malaki ang tapang mo. Sa dagat, hindi nagyayabang ang tunay na marino. Ang mahilig magyabang, pinapakain na lang ng isda. Kuhanan ng litrato sa pagpasok sa bodega, saka itala ang temperatura. Magtala kada minuto. 2 tao, 2 perma sa bawat turnover. Kuya, hindi ba sobra naman ang detalye? Kapag detalyado, walang lusot. Director Chen, tungkol sa trabaho noong nakaraan. Walang masama kung nagkamali ka ng tingin. Bantayan mong mabuti mula ngayon. Walang siwang ang mga harang na ito. Kahit langaw, hindi makakapasok. Hindi tayo namimilit na magbukas sila ng pinto. Linisin natin ang lugar sa harap ng pinto. Hayaan nating ang mga dumaraan ang kusang magnanais pumasok at tumingin. Gumagawa pa ng mga palamuti. Ang isang harang ay katumbas ng isang pabor. Direktor Feng, nagbabago ba ang halaga ng mga pabor? Gawin ninyo ayon dito. Walang kahit isang salitang mali. Itakda natin sa susunod na Miyerkules. Susunod ako sa patakaran. Darating ako. Bukas, maghain ka pa rin ng mas maraming lugaw. Mukhang gusto siya ng matandang loo. Patay ang plano. Pero buhay ang taong gumawa nito. Isinama sa talaan ng gawain ang pangalan ng bawat kargador. Sa loob ng 30 taon, siya ang unang tumuring sa mga tao bilang tao. Ginoo, ilahad ninyo ang plano ayon sa mga butas. Hindi ipapaliwanag ko mismo. Pakiusap, bumunot ng sapalaran ang bawat eksperto.
Sa loob ng 30 araw bawat oras. Bawat yugto ng proseso. Walang blind spot. 20 taon ko itong sinusuri. Ngayon lang ako nakakita nito. Bunot sa ikasyam na grupo, 3:11 ng madaling araw. 0:02:72:76. Na-verify na sa mismong lugar. Aprobado ang lahat ng boto. Agad na ipaskil sa publiko. Aprobado ang lahat ng boto. Matandang loo, napadaan ka lang ba? Narinig kong may taong nagawang masukat ang bawat marka hanggang sa minuto. Napadaan ang matanda para mamangha. Ikaw mismo ang nagbukas ng pinto. Nakatayo lang ako sa may pintuan at sumilip sa lugaw. Bukas, lalamig ang 3 mangkok ng lugaw. Nasa bahay ba si Huzenhai? Kayo po, sino kayo? Ako si Chen Jujin. Si Chao Sheng ang anak ko. Anak, ipagpatuloy mo ang pag-ielo ng kargamento sa barko. Sa wakas, nabuksan na ang lumang talaan. Ako naman ang aakyat sa entablado. Kuya Jujin. 18 taon kitang hinintay. Siya ang nagpalaki sa iyo. Tatay Jujin. Salamat sa inyo, sa ngalan ng aming buong pamilya, maraming salamat. Ano pang pasasalamat sa pag-aaruga ng bata? Basta maayos ang bata, lahat ay sulit. Tatay Jujin. Dati po ba ay napuntahan ninyo ang lahat ng daungan dito sa Nangang? Salamat kapatid. Tatay. Matagal ko nang itinabi ang pans na ito para sa iyo. Ang sarap ng noodles. Busog na, oras na para magkwenta. Taong mahilig magbura ng nakaraan. Tatay, si Kizaijen. Ang binubura mo ay ang sarili mong bahagi. Hindi dapat ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Ang unang bahagi ay nasa kay Lini. Ang ikalawang bahagi ay dala-dala ko. 18 taon na, nandito pa rin. Noong gabing iyon, naghihintay ang barko ko sa Anchorage Zone 2. Kalahating gabi nang dumating ang kautusan. Sabi ay may mga kargamentong apurahan. Napakadalian nito. Pinalitan ko ang duty para maglayag sa gitna ng gabi. Apurahang kargamento, wala kaming natanggap na ganoon noong gabing iyon. May tatak ng opisyal ang kautusan. Tignan mo ito. Totoo ang selyong ito. Taong 2011. Napakapanganib. Duan Bay ang salarin sa Pampang. Ipinadala ang barko ni tatay. At binago ang itinalagang sona ng dagat. Nasangkot ang barko sa aksidente. Mali ang lugar na pinaghahanapan ng rescue. Sa gitna ng unos noong gabing iyon. Ang lalaki ni Lini ang siyang sumira sa barko natin. Nahanap na ang may salarin. Ang dating kanang kamay ni tatay. Siyang nangangasiwa sa schedule at mga backup. Anshai-hai. Hindi maaari, 12 taon siyang nanilbihan sa akin. Pagkatapos ng sakuna sa barko. Sabi niya ay nahihiya siya sa kumpanya. Nagbitiw siya at umalis. Binigyan ko pa nga siya ng perang pampabaon. Hindi siya umalis dahil nagbitiw lang. Ang pinagsamang pangalan ng Yuan Haian International. 18 taon na pala. Magkatugma ang bawat galaw. Siya nga. 12 taon kong pinagmamasdan ang likurang iyon, Anshai-hai. Naranasan ko na yan. Kuya ni An-an. Binura ang pangalan ng nagrekomenda sa adoption. Alam ko na ngayon kung sino ang gumawa niyan. Hindi si kuya. Sabi niya ay dating kasamahan sa gyera ang aking mga magulang. At namatay sa isang aksidente. Sabi niya ay mabubuting tao ang pamilya ho. Kuya. Isa lang ba akong piyesa sa inyong laro? Lahat ng ginawa ni kuya ni An-an ay para lamang magkaroon ka ng magandang buhay. Magandang buhay na kapalit ang buhay ng mga taong nasa barko. Huli na ang lahat. Ilabas mo ang core data ng ruta. Naghintay na ng pwesto si Zumushen para sa iyo. Hindi ka na maililigtas ng pamilya ho.
Gusto mo bang manatili rito? Nanakaw ang core data. Access ni Nian An. Kalahating oras lang ang nakalipas nang dumating ang makina. Ang huling bugso ng apoy. Tatay, hayaan mo ako. Dadalhin ko ang katotohanan sa pagdinig. Hindi matatalo ng chismis ang katotohanan. Pero 3 araw pa bago ang pagdinig. Sa loob ng 3 araw na ito, ang presyo ng stocks at reputasyon. 3 araw lang naman. Kapag pinakamadumi na ang agos ng tubig, malapit na ang pag-abot ng pagkakataon. Nasaan si Nian An? Hindi pa siya umaalis. Nasa labas ng gate ang sasakyan ni Kang Lan at naghihintay na ng kalahating oras. Hindi siya sumakay. Pumunta siya para ihatid ako papasok. Pumasok ka at uminom ng sabaw. Chao Sheng, Chao Sheng, Chao Sheng. Investigasyon sa panununog. Mula sa mga pira-pirasong papel sa kwarto mo noong gabing iyon. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga iyon. 3 buwan akong nagsanay. Mas pinag-isipan mo pa ang sulat mo kaysa sa pagpirma sa sarili mong pangalan. Kumpleto na ang mga ebidensya. Pati ang tagalinis na si Aling Lin hinanap mo. Hindi ako ang naghanap sa kanya. Siya mismo ang pumunta. Sabi niya, nang tawagin siya ng batang iyon na Aling Lin, wala nang ningning sa mga mata nito. Matagal na sana kitang naipasok. Noong araw ding iyon, iniulat ko na sa pulis ang kaso ng panununog. Ang natitira na lang ay maghintay. Ikaw mismo, bakit hindi ka uminom? Ni An, iba ang pumili ng landas para sa iyo. Narito ang ebidensya para sa iyo. Pumasok ka sa sarili mong mga paa. May pinagkaiba ba? Ang sapilitang ipinapasok ay tinatawag na sala. Ang kusang pumapasok ay tinatawag na sariling desisyon. 18 taon ko nang tinatawag na kuya ang taong iyan. Lumamig na ang sabaw pero ikaw ang kusang nagpapainit. Huwag mo nang ikulong. Nakatali ang mga kamay sa likod at may posas na pila. Ang tala at mga utos ni Kapitan Chen ay matibay na ebidensya. Hindi sa akin iyon. Binibini. Sa lalaking iyon ang anak, binibini. Binibini. Sulit bang itanong ko sa kanya para sa iyo? Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Maglakad na lang tayo at tingnan kung saan tayo makarating. Magpalit ka muna ng sapatos. Butas ang pares na ibinigay mo sa akin noon. Hindi butas ang pares na ito. Ikaw ang pumili ng daan. Ni An, isang balikan lang ang binili mo. Pero sa mundong ito, walang daang isang direksyon lang. Bawat hakbang na inilalabas mo. Kailangan mong lakarin pabalik ng mag-isa. Kuya, nagkamali ako. Nagsimula ang lahat sa pares ng sapatos na iyon. Ako ang nagkamali. Ang kaso ni An Shai tungkol sa peking testamento ay ibinasura. Ang usaping legal ay hahawakan sa hiwalay na paglilitis. Ang pagdinig na ito ay para sa ulat sa buong industriya. Ang aksidente sa barko noon ay napalayo sa lugar ng paghahanap at pagsagip dahil binago ang iniulat na koordinado. Matapos kusang putulin ni Lin Haisheng ang koneksyon. Tinulungan niyang makaligtas ang buong tripulante. Tatay, 18 taon mong itinago ang tala at mga utos. Bakit hindi mo binuksan? Bago siya namatay, hinawakan ako nila Olin at sinabi niyang maliit pa ang bata. Lunukin mo na lang ang sama ng loob. Ayokong lumaki ang mga bata sa gitna ng puot. Nangako ako sa kanya. Kaya isinama kita pabalik sa nayon. Tinuruan kitang mangisda. Tinuruan kitang magluto. Pero hindi kita tinuruan na mamuhi. Ngayong malaki ka na. Ikaw na mismo ang nagbukas ng usaping ito. At nilinis mo ito ng husto. Makakapikit na sila Olin habang pinagmamasdan tayo mula sa dagat. Ang trabahong sinalo nila Oju para sa akin noon. Inaako ko ang utang na iyon. 18 taon na ang nakalipas, ako ang naglabas sa kanyang barko mula sa daungan. Itinago ko ang SART pandagat noong gabing iyon hanggang ngayon. 10 taon kong binantayan ang silid makina niya. Gustong-gusto kong kumain ng lugaw na niluluto ng anak niya. Bakit lumamig ang lugaw? Ang katotohanan sa aksidente sa barko 18 taon na ang nakalipas ay inilabas na kahapon. 3 bagay lang ang sasabihin ko. May pananagutan ako sa kapabayaan sa pagpili ng tauhan. Ikalawa, lumihis ang ikalawang operasyon ng paghahanap at pagsagip. Noong gabing iyon, huli nang nakarating ang barko ng Hingyang. 18 taon ko itong pinagsisihan. Ikatlo, naglaan ang Hingyang ng pondo upang itatag ang Jujin Maritime Rescue Fund. Ang Hu Directors Fund. Bakit Jujin ang ipinangalan? Dahil may taong nagpalaki sa anak ko at hinubog siyang maging mabuting tao.
At inalagaan din niya ang konsensya ng dagat na ito sa loob ng 18 taon. Uncle Lin, ibabalik ko pati ang puhunan at tubo. Pati ang bayad sa pagkaantala. Pasensya na, ako na ang sasagot. Ibalik mo lang ang pangalan ni Uncle Lin, sapat na iyon. Ang parte ko, ibibigay ko sa foundation. Bumili ka agad ng barko. Huwag mong paghintayin ng matagal ang mga tao sa susunod na barko. Dapat Regine ang itinawag. Barko ko, pera ko ang ipinambayad. Naglabas ka ba ng pera? Kung may sponsor, ayon sa patakaran, dapat Zenhai ang pangalan. Kapag naririnig, parang matatag. Anong patakaran ang sinusunod mo? Kapag nagsalita si Jujin tapos ang usapan. Ma, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Sandali lang. Pumunta ako para magbitiw. Sa Jinzen, 9:00. Ako na ang pupunta. Nasa Vixgu ang buong talaan ng transaksyon ng Kanglan. At ito, isinulat sa akin ni Uncle noon. Pagkasulat niya, hindi niya kailanman nagawang ibigay sa akin. Kagabi, ipinadala niya ito sa pamamagitan ng abogado. Ang araw na hinihintay niya ay ngayon. Ma, hindi ako karapat-dapat tawaging ma sa pagkakataong ito. Pero 18 taon ko nang tinatawag na ma. Tapat iyon mula sa puso. Ibinalik ko na sa dating sukat. Paglabas mo, siguradong kasya na sa katawan mo. Ni An-an, pumasok ka. Ayusin natin ang lahat ng utang. Sa araw ng paglabas mo, mag-iiwan ako ng isang mangkok para sa iyo. Oras ng pagbisita. Tuwing 15 ng buwan. Huwag mong bilangin ang mga araw. Kapag binibilang mo, mas lalong bumabagal. Tapos na ang kwentahan ng dalawang pamilya. Hanggang dito na lang ang utang na loob. Pag-usapan nating muli ang kasal na ito. Huwag muna nating pag-usapan ang kasal. Lolo, maghanap na lang tayo ng ibang paraan ng pagtatambal. 2 munting salot. Pinalitan nila ang marriage certificate ko ng kontrata sa negosyo. Papel lang ang marriage certificate ni Lolo Gyu. Papel din ang partnership. Kapag naisagawa na sa papel, saka pa lang ito tunay na matibay. Yethi, puro matatamis na salita. Pareho kayo ng hulma ng ama mong umampon sa iyo. Alam mo bang kumain ng maayos? Sa pagkain pa lang, mukhang marunong ka naman. Tingnan muna natin kung anong klaseng tao siya. Hong Li, ikaw ang nakipaghiwalay noon. Ngayon, ikaw pa rin ang humahadlang sa kasal. Noon, nagkamali ako ng tingin. Ngayon, tama na ang pagkakakilala ko sa iyo. Ang magandang putahe ay hindi natatakot sa paghihintay. Mga kondisyon ng partnership. Naihanda ko na ang unang kondisyon. Sapat na ang linaw ng mga kondisyon. Ikalawang kondisyon. Kailan magiging ganap na negosyo ang munting proyektong nasa gilid ng ledger? Hintayin nating maging regular ang ruta ng barko. Sa araw na dumating sa daungan ang unang kargamento. Haha! Sa kasunduang pangkapayapaan, nakasulat ang pagbili sa datos ng ruta pagkatapos maibaba ang kargamento. 200 milyong bayad sa pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo ba ito o pang-aagaw? Kung 200 milyon ang pambayad para sa katahimikan, hindi rin naman masama. Ek! Noong gabing kinopya ni Nian ang datos, ano ang ginawa mo? Magdamag kong pinawalang bisa ang buong ruta at gumawa ng mga bagong encryption key. Kung gayon, magkano ang halaga ng hawak nilang kopya? Basurang papel lang. Talaga bang gagamitin nila ang lumang datos para maglayag? Gagamitin nila ang lumang tala ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa pagpasok sa daungan. Mababaw ang daan. Basurang papel ang katumbas ng 200 milyon. Hindi ito pakikipagkasundo. Pangingikil ang tawag dito. Ibigay na ang orihinal na dokumento. Matapos kong magsiyasat, sinabi ni President Feng na 200 milyon ang pambayad para sa katahimikan. Internal audit ito. Mag-usap tayo mamaya. Sa lahat ng taong ito, para kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Narito na sila. Tanggapin ang pagkatalo. Narinig na ba ng lahat? Pumasok na ang taong iyon mula sa Kanglan. Bumalik na ang presyo ng unang kargamento. Laban sa dagat. Hindi ako nangungutang. Tio Jujin. Ngayon lang po tayo nagkita. Pero parang pamilyar ka sa akin. Naalala ko kagabi. Ang pantalan sa timog, 18 taon na ang nakararaan. Kayo ang taong nag-abot sa akin ng tiket. Ako ang Xiaosheng mo. Hindi niya ako iniwan. Kayo mismo ang nag-abot sa akin.
Dalhin mo siya, kasama ang mga tira ng pamilyaan. Nagbanta siyang lilipulin ang lahat hanggang sa ugat. Mas mabuting lumayo ka ng lumayo. Pakiusap, bigyan mo ako ng 3 araw. Pinagsisisihan ko na. Hinanap ko ang daan pabalik sa Nanggang. Tinanong ako ni Yulang kung pumunta ba ako para hanapin ka. Hindi ako nagsabi ng totoo. Hindi ako pumunta para hanapin ka. Gusto ko lang sumilip. Isang sulyap lang. Alam kong 4 na oras kang nakatayo sa pantalan ng araw na iyon. 4 na oras din akong nakatingin mula sa barko. Hindi ako naglakas loob na magpakita sa iyo. May mga taong sumusunod sa iyo. 18 taon, ma. Isinuko ako ng isa sa inyo para iligtas ako. Dinala ako palayo ng isa sa inyo para iligtas ako. Hindi na kailangang singilin ang utang na ito. Hindi ito kailanman naging utang. Tadhana ito. Kuya Jujin, ang unang baso ay para sa iyo. Para sa 18 taon mong pagpapalaki sa anak ko. Hindi. Siya ang naging anak ko sa loob ng 18 taon. Ang ikalawang baso. Para kay Laolin. Tio Jujin, tikman mo itong egg custard na may sarsa ng hipon. Tinuruan ako nito ni Chaosheng. Marunong nang lumipad ang alagad. Hahaha, Tio Jujin. Gusto ko ring matutong magluto ng isang putahe. Ano ang matututunan mo, lugaw na may tuyong hipon? Sige, matuto ka munang magpakulo. Pagkatapos, matuto kang maghintay sa lugaw. Hindi pwedeng madaliin ang lahat. Hindi ka naman inimbitahan. Nakikitoas ka na, humihingi ka pa ng alak. Ha. Hindi pwedeng abusuhin ang kabaitan ng matanda. Isang gabi ng bagyo, 40 taon na ang nakararaan. May barkong humila sa akin pabalik mula sa labas ng Laoying Jiao. Hindi iniwan ng kapitan ang pangalan niya. Isang tansong kawit lang ang iniwan niya. Aba, ang paglalayag na iyon. Iyong basket ng alimango, may utang ka pa sa akin. Hahaha, pati puhunan, may tubo pa. Itong baso muna ang pambayad sa utang, Huzende. Binaklas ni Tio Qin ang pintuan ng matandang amo. Pero ang pintuan ng bahay na ito ang binaklas niya. Ngayon, binaklas ko na ito para sa iyo. Pa, natanggal na ang pintuan. Iwan mo ang kabinet ng sapatos. Para makapasok sa bahay na ito. Kailangan pa ring magpalit ng sapatos. Malilinis na sapatos. 3, 2, 1. Sa wakas, mukha ng tahanan ang bahay na ito. 49. Lubos na inaprubahan ang pagkuha kay Chen Chaosheng bilang pinuno ng sangay ng Nanggang. Ako muna ang mag-iingat ng liham ng pagtatalaga. Pag-iisipan ko at sasagot ako pagkalipas ng 3 araw. Hindi biro ang pagkakabagsak ng rock. Gusto niyang tapusin ito ngayon din. Kung ako ang tatapusin niya, ako ang dapat mag-alala. Lagi munang inaayos ng kapatid ko ang tao. Sa kanya inaayos ang pwesto. Nabiyak ang bungo. Ilang taon na niyang tinitiis ang lumang pinsalang iyon. Isang napakalaking proyekto sa pagkukumpuni. Kapag hindi inayos ang bangkang ito, wala na itong silbi. Ayusin natin at isang huling biyahe sa pangingisda ang gagawin. Bakit kailangang matulad ang bangka sa tao? Kailangan din itong matapos ng marangal ang huling biyahe. Kapag naayos, kaya pa na matanda ang 10 taon. Hindi na kailangan ang 10 taon. Isang biyahe lang, sapat na. Tatay, sasamahan kita sa huling biyahe. 3 araw ang palugit para sumagot ang departamento mo. Mangingisda tayo at kikita. Sakto, sasamahan muna kitang pumalaot. Pagbalik natin, saka tayo mag-usap sa mesa. Sige, sumunod ka lang sa akin. Magandang materyales ang gamit sa bangka ni Jujin. Ako na ang sasagot sa diferensya. Huwag mong ipaalam ito sa matanda. 3 araw ang ibinigay sa akin ng lupon para sumagot. Tatanggapin ko ang sagot. Pero may isang kondisyon. Dito na lang maglagay ng opisina. Dapat na amoy ng mesa ko ang alat ng dagat. Wow, Chaosheng. Hindi tama. Chen Chaosheng ang tawag mo sa kanya. Sa barko, walang mataas o mababa. Sa harap ng alon, walang bayani. Gawing bodega ang opisina. Ano ba yan, may formalidad pa. Ang unang opisina sa Hinyang ay kubo ng tatay ko. Ang taong nakakalimot sa pinagmulan niya ang nagyayabang tungkol sa formalidad. Ay, Ning Laosan, Jinye, Zie, Sikie, at Uncle Zeng. Panghabang buhay na konsiderasyon.
Mga tuntunin sa bayad. Pakisuri. Bawasan ang bayad sa consultant. Kwentahin ayon sa bawat biyahe. Isulat ng malinaw kung ilang biyahe bawat taon. Kaya kong pamahalaan at kakayanin ko ang lahat. Hindi iyan terminong legal. Hahaha, tama ang sinabi ni Lautan. Nakasulat na sa itim at puti. Hindi bababa sa 4 na biyahe bawat taon. Bukod sa 4 na biyahe, may lugaw na may tuyong kabibi pa. Walang pahinga buong taon. Laobae, saan ka kukuha ng pwesto sa pangingisda? Napakalaki naman. Anak ng tokwa. Ayan, nakasampa na sa mesa ang lalaki mo. 18 taon na ang nakalipas, may bayad pinsalang hindi nakarating sa dapat tumanggap. Makalipas ang 18 taon. Bawat sentimo ay naibalik na. Narito ang mga abo, nakaselyo rito. Paalala ito sa lahat mula ngayon. Ang pagsasara ng utang ay hindi para magkimkim ng galit. Para maitala ng maayos ang mga kwenta sa hinaharap. Laolin. Mula ngayon, may bangkang susundo sa mga tao sa dagat. Iyan ang sabi ni tatay. Maliban na lang kung buhay ang nakataya. Huwag kang makipagsimula ng gulo, ganoon din iyon. Kakayanin ko ang lahat. Tingnan mo muna ang mapipili. Pumili ka. Naghihintay ako. Pumili ka na. Tingnan mo muna ang mapipili. Dahan-dahan lang. Kayo ang nagturo sa akin na sa harap ng alon, walang bayani. Diretso ka rito, Director Hu. 30 taon akong nagtrabaho sa opisina. Unang aral, tumakas sa dagat. Hahaha, ilabas muna natin ang yabang sa sikmura mo. Chen Chaosheng. May kargang inaanod, dumarating sa daungan ngayon. Alam mo ang napagkasunduan natin. Ako na ang maghihintay sa pampang. Hihi. Tansan Jin. Ako ang nauna. Mas lumapa ang bangka mo sa akin. Ayon sa patakaran, saan ka naman kumuha ng napakaraming patakaran? Laolin, nakita mo ba? Hindi lumaki ang batang ito sa puot. Naalala ko ng mabuti ang lahat. Sa araw na ito sa susunod na taon. Dapat kumpleto pa rin ang lahat.